Si Coco ay isang batang babae sa isang mundo na may mahika at mga mangkukulam, ngunit hindi katulad noong 1800s, ang mga mangkukulam ay talagang ipinagdiriwang dito dahil sa mga himalang kaya nilang gawin, kaya't gusto ni Coco na maging mangkukulam balang araw. Isang araw, habang naglalabas si Coco, napansin niya ang isang lumilipad na karwahe ng Pegasus na lumapag malapit sa bahay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang lumapag ng ganito kalapit, kaya tumakbo siya pababa upang tanungin ang kanyang ina kung maaari siyang lumapit dito. Gayunpaman, nang buksan niya ang pangunahing pinto, aksidenteng nabangga niya ang isang lalaking nakatayo doon. Humingi siya ng paumanhin, pero sinabi ng lalaki na ayos lang dahil kasalanan din niya na nakatayo sa harap ng pintuan. Pagtingin ni Coco pataas, napansin niyang may grupo ng mga babae na nag-iimbestiga sa koleksyon ng tela ng tindahan, at inisip niyang sila ang mga dumating sa karwahe kanina. Tumingin siya sa lalaki, pero alam na nito kung ano ang itatanong niya, kaya nilinaw nito na hindi siya bahagi ng kanilang grupo. Ang mga babae ay namamangha sa pagpipilian ng mga tela na available dito dahil mas maganda pa ito kaysa sa karaniwang nakukuha nila sa bayan ng Kastilyo, kaya't balak nilang bumili ng marami ng sabay-sabay, na nagiging abala talaga ang ina ni Coco. Hiningi ng kanyang ina kay Coco na tumulong ng kaunti, at masaya naman si Coco na gawin ito, pero una, lumapit siya sa kanyang ina at nagtanong kung pwede ba siyang pumunta sa labas para tingnan ang karwahe ng Pegasus pagkatapos niyang makatulong. Ayaw ng kanyang ina sa ideya na makialam si Coco sa isang Pegasus na pagmamay-ari ng kanyang mga customer, pero dahil magalang na humihingi si Coco, pumayag siyang makaalis ito, pero tanging pagkatapos na niyang makatulong. Masaya si Coco nang marinig iyon at tumakbo siya papunta sa lalaki para kunin ang kanyang order. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at tinanong siya kung ano ang kailangan niya, kaya sinabi niya na gusto niya ng smoky white na tela, at naisulat na niya ang eksaktong sukat na kailangan niya, kaya ang kailangan na lang gawin ni Coco ay putulin ito para sa kanya. Pumunta si Coco upang hanapin ang kulay ng material na hinahanap ng lalaki, at pagkatapos makuha ito, minarkahan niya ang mga sukat gamit ang chalk at nagsimulang magputol. Gayunpaman, nang matapos na siya, napansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanyang trabaho, na nagulat siya, ngunit humahanga lamang siya sa kung gaano ka-eksakto ang mga galaw ni Coco, at sinabi niyang ang ganitong klaseng sining ay parang mahika para sa kanya. Gayunpaman, kahit na ito ay isang papuri, tumanggi si Coco na tanggapin ito dahil ang mahika ay isang bagay na mas espesyal kaysa sa anumang magagawa niya gamit ang kanyang karaniwang mga kamay, kaya hindi niya iniisip na patas na ikumpara ang mahika sa isang bagay na kasing mediocre ng kanyang trabaho. Alam ng lalaki na talagang mahilig si Coco sa mahika, kaya tinanong niya kung may partikular na dahilan kung bakit siya labis na nahuhumaling dito, at ipinaliwanag ni Coco na noong bata pa siya, pumunta siya sa isang pista sa Kastilyo, at habang nandoon siya, nakilala niya ang isang mangkukulam na nakasuot ng maskara. Tinawag siya ng mangkukulam at tinanong kung gusto niyang bumili ng isang mahiwagang aklat na may mga larawan mula sa kanya, ngunit kahit na mahilig si Coco sa magandang aklat na may mga larawan, wala siyang ideya kung ano ang mahika noon. Pagkatapos, nagpakita ang mangkukulam ng ilang mga anino upang ipakita ang mga kababalaghan ng mahika, at pinaganya pa niya ang mga batong kalsada sa ilalim ng mga paa ni Coco para sa dagdag na hiwaga, at nang makita ito ni Coco, naniwala siyang ang mahika ang pinakamagandang bagay sa mundo. Masigasig niyang binili ang libro at tumakbo pabalik sa kanyang ina upang sabihin ang lahat tungkol dito, at kumbinsido ang ina ni Coco na naloko lang si Coco ng isang uri ng panlilinlang, pero basta masaya siya, iyon na ang mahalaga. Sinabi ni Coco sa kanyang ina na gusto niyang maging isang mangkukulam sa hinaharap, pero binigyan siya ng kanyang ina ng isang realidad na dapat niyang harapin at sinabi na wala siyang kakayahang maging isa. Naiinis si Coco nang marinig iyon at nagtanong kung bakit, kaya ipinaliwanag ng kanyang ina na tanging ang mga ipinanganak na may kapangyarihang mahika lamang ang maaaring maging mga mangkukulam, kaya ang mga ordinaryong tao tulad nila ay walang kakayahang maging mga mangkukulam. Mula noong araw na iyon, ang pangarap ni Coco na maging isang mangkukulam ay naglaho, ngunit mahilig pa rin siyang manood ng paggamit ng mahika kahit alam niyang hindi niya ito magagawa. Ang lalaki ay naiintriga, kaya tinanong niya si Coco kung maaari ba niyang sabihin sa kanya ang kaunti patungkol sa mangkukulam na nakilala niya, ngunit bigla silang lahat ay nakarinig ng malakas na tunog mula sa direksyon ng karwahe ng Pegasus, kaya nag-aalala si Coco na baka may nangyaring masama dito.
Nagmamadali siyang lumabas upang tingnan ito mismo, at tiyak nga, ang karwahe ng Pegasus ay nalaglag sa isang paraan, at ang mga may kasalanan ay itong dalawa. Sila ang mga kaibigan ni Coco, at nakita nila ang karwahe sa labas, kaya't nilapitan nila ito, ngunit habang ginagawa nila iyon, isa sa mga bata ang tumama ang ulo sa ilalim ng karwahe, na aksidenteng sinira ang mahiwagang disk na nagpapalipad dito. Kinuha ni Coco ang mga bata at pinilit silang humingi ng tawad sa mga babae para sa nangyari, pero nagalit pa rin ang mga babae dahil hindi sila makauwi ng walang karwahe, at ito ay regalo mula sa kanilang ama. Hindi alam ni Coco ang kanyang ina kung ano ang gagawin dahil wala siyang kakayahang magbayad para sa kapalit, ngunit sa sandaling iyon, matapos suriin ang karwahe, sinabi ng lalaki sa lahat na sa tingin niya ay kaya niyang ayusin ito. Ang mga babae ay nagdududa sa simula dahil ang car itong ito ay ginawa gamit ang lumilipad na mahika mula sa isang mangkukulam, kaya walang paraan na ang isang hindi kilalang lalaki ay makakapag-ayos nito. Ngunit doon na inihayag ng lalaki na ang pangalan niya ay Kifri, at siya nga ay isang mangkukulam. Ang mga babae ay labis na nagalak nang malaman nilang si Kifri ay isang mangkukulam, lalo na si Coco, at lahat sila ay nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong, ngunit binanggit ni Kifri na may kaunting problema. Sabi niya na hindi siya komportable na mag-perform ng mahika sa harap ng lahat, kaya nagtanong siya kung may pribadong lugar ba na pwede niyang gamitin, at agad na nagsalita si Coco para imbitahan siyang gamitin ang workshop ng bahay. Pagkatapos ng lahat, ito na marahil ang kanyang tanging pagkakataon na masaksihan ang isang mangkukulam na nagbubulong ng mahika ng personal, ngunit hindi ito nagtagumpay para sa kanya dahil, sa sandaling makarating si Kifri sa workshop. Sinabi niya kay Coco na tumayo, manood sa labas, at huwag hayaang pumasok ang sinuman sa anumang pagkakataon. Talagang nakakasira iyon sa plano niyang matutunan ang mahika mula kay Kifri dahil malinaw na ayaw niyang may nanonood sa kanya, pero ang mga patakarang ganoon ay epektibo lamang sa mga taong handang makinig. At parang bingi ang mga kaibigan ni Coco sa bagay na iyon dahil agad silang nagtatangkang magtago sa paligid ng bahay at umakyat sa bubong para masilip ang ginagawa ni Kifri. Sinundan sila ni Coco at sinubukan silang pababain, pero napagtanto niya na gusto rin niyang makita ang mahika, kaya umakyat siya sa bubong at humiling sa mga lalaki na lumipat. Binuksan nila ang bintana, umaasang makakakuha ng unang klaseng tanawin ng mahiwagang proseso, ngunit sa kanilang pagkadismaya, napakamaingat ni Kifri, kaya't isinara niya ang lahat ng kurtina bago siya nagsimula, at wala silang paraan para buksan ito nang hindi siya napapansin, kaya't sumuko na lang sila at bumalik sa ibaba. Malapit na ring umalis si Coco, pero bigla niyang naalala na iniwan niyang bukas ang butas sa bubong kanina nang naglalaba siya, kaya umakyat siya sa bubong at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng butas. Pagkatapos, sumilip siya sa workshop sa pamamagitan ng siwang sa mga pader, at ngayon ay malinaw na niyang nakikita kung ano ang ginagawa ni Kifri. Sa lahat ng panahong ito, akala niya ang mga spell ay binibigkas gamit ang mga salita o kilos, pero mula sa kanyang nakikita, si Kifri ay talagang nagde-drawing lamang sa disk. Ibig sabihin nito na ang stick na nakuha niya kasama ng aklat ng mahika noon ay hindi pala wand, kundi isang panulat, at kung ang pag-aaral na iguhit ang mga spells ang talagang kailangan para makagamit ng mahika, baka may pag-asa pa siyang maging isang mangkukulam. Sa wakas ay natapos ni Kifri ang pagguhit ng spell, at nang makita ito, natarante si Coco dahil kung lalabas siya at hindi siya makita sa pintuan, malalaman niyang nagmamasid siya sa kanya. Tama nga, lumabas si Kifri para kausapin si Coco, pero pagdating niya roon, nakabalik na si Coco, kahit na sobrang dumi at hingal na hingal siya mula sa lahat ng takbuhan na ginawa niya. Pagkatapos noon, ibinalik ni Kifri ang mahiwagang disk sa karwahe upang makaalis at makauwi ang mga maharlikang babae nang walang anumang problema, at kalaunan, umalis din si Kifri, kaya't kumaway sina Coco at ang kanyang ina habang naglalakad palayo si Kifri. Si Coco's mom ay talagang nakahinga ng maluwag dahil, sa kabila ng pagmamahal ni Coco sa mahika, lubos siyang kumbinsido na sasabihin ni Coco na gusto niyang sumama kay Kifri, at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa sarili niya kung iiwan siya ni Coco. Hinihigpitan ni Coco ang kanyang ina at sinasabi niyang hindi na siya kailangang mag-alala dahil hindi niya kailanman iiwan ang kanyang ina, at talagang masaya ang kanyang ina na marinig iyon, kaya't iminungkahi niyang bumalik sila sa loob at simulan na ang hapunan. Nagkaroon ng masarap at komportableng pagkain sina Coco at ang kanyang ina,
at pagkatapos nilang maghugas, umalis si Coco upang matulog, pero hindi naman talaga siya nagplano na matulog ngayong gabi. Ilagay niya ang kanyang kandila sa tabi ng kanyang kama at kinuha ang wand na kasama ng kanyang aklat ng mahika. Ngayon na alam na niyang dapat itong maging panulat, napagtanto niya na may takip ito sa isang dulo, at ang kabilang dulo ay may orb bilang lalagyan ng tinta ng panulat. Bukod dito, lahat ng mga larawan at diagram sa libro ay tiyak na mga guhit na kailangan para mag-cast ng mga spell, kaya't nagpa siya si Coco na mag-practice na kopyahin ang ilan sa mga ito sa isang piraso ng papel. Ginugol niya ang ilang minuto sa pagsusuri ng iba't ibang bahagi ng unang spell, at pagkatapos ay sinimulan niyang maingat na i-trace ito sa isang hiwalay na piraso ng papel, na may labis na pag-iingat upang matiyak na lahat ng kanyang mga linya ay tuwid. Sa wakas, natapos niya ang unang guhit at naghintay ng sandali upang makita kung may mangyayari, pero wala, ordinaryong piraso pa rin ng papel. Hindi maintindihan ni Coco kung saan siya nagkamali dahil akala niya ay halos kapareho na ng guhit sa libro. Gayunpaman, kahit na magaling siya sa pagguhit ng tuwid na linya, talagang pangit siya sa pagguhit ng bilog, dahil hindi naman konektado ang bilog na iyon. Sa kabutihang palad, sa sandaling malapit na siyang sumuko, isang patak ng tinta ang nahulog mula sa pluma, na nagkonekta sa mga linya ng bilog, at sa sandaling natapos ang bilog, lumiwanag ang pahina sa harap ng mga mata ni Coco, pinuno ang silid ng maliwanag at makulay na mga paputok. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Coco dahil ang katotohanan na nagawa niyang gumuhit ng isang spell ay nangangahulugang hindi imposibleng maging isang mangkukulam siya. Gayunpaman, hindi niya maaring sabihin kan-inuman ang tungkol sa kanyang natuklasan dahil mukhang matigas ang ulo ni Kifri na ayaw makita ng sinuman habang nag-i-spell siya, kaya kung malaman niya na nakita siya ni Coco, baka magalit ito. Sa ngayon, nagpa siya si Coco na ipagpatuloy ang pagsasanay gamit ang mas maraming magic circles, at sa gubat, nagkakamping si Kifri gamit ang isang fire spell para magpainit, pero hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Coco tungkol sa isang random na mangkukulam na nagbenta ng isang picture book sa kanya, at ilang sandali pa, bigla siyang napaupo sa gulat dahil sa wakas ay naisip niya kung ano ang picture book na iyon. Sa kwarto ni Coco, ilang oras na ang lumipas, at natuklasan na niya ang spell ng apoy, ngunit ang pagkakaroon ng apoy sa loob ng bahay ay talagang delikado, kaya nagmamadali siyang patayin ito bago pa man may mangyaring masama. Matapos magsagawa ng ilang eksperimento, unti-unti nang nauunawaan ni Coco kung paano gumagana ang mga bilog ng mahika. Mas malaki ang bilog, mas malakas ang epekto nito, at mas matagal ang epekto kung perpekto ang pagkakagawa ng bilog. Sinasabi nga, ang pagpapanatiling maayos ng guhit habang pinalalaki ang laki nito ay medyo hamon para sa kanya, lalo na sa mga mas komplikadong disenyo, kaya malamang nakakailanganin niya ng maraming pagsasanay bago siya maging kasing galing ni Kifri. Dahil dito, naisip ni Coco ang napakagandang ideya na i-trace ang magic circle direkta mula sa libro upang mas madali itong iguhit, at tiyak nga, sa pamamaraang ito, matagumpay niyang na-replicate ang isa sa mga pinakakomplikadong spell sa libro. Pagkatapos niyang matapos ang pag-trace ng spell at nagsimula itong magliwanag, biglang lumitaw si Kifri sa likuran niya at hinayla siya palabas ng bintana habang sumisigaw sa kanyang mukha, tinatanong kung anong spell ang ginamit niya. Sinabi ni Coco sa kanya na hindi niya alam dahil nagtatala lang siya ng bago mula sa libro, pero nang tumingin sila pabalik sa bahay, unti-unti itong natatakpan ng makapal na patong ng mga kristal. Narinig ng ina ni Coco ang lahat ng ingay at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya nakita ang kristal na bumubuo sa likod niya sa tamang oras, at bago siya makatakbo, tumama ang kanyang paa, at ganun na lang, nahuli na ang ina ni Coco. Tinitingnan ni Coco nang may takot habang nilalamon ng spell na kanyang inactivate ang kanyang ina, at desperadong sinubukan niyang bumaba upang tulungan ito, ngunit humawak si Kifri at sinabi sa kanya na wala ng silbi dahil iyon ay isang ipinagbabawal na spell, at wala nang magagawa ngayon. Bago pa man makapagsalita si Kifri, nakawala na si Coco sa pagkakahawak nito at nagsimulang mahulog patungo sa kanyang kapahamakan, kaya't nagmadali si Kifri pababa upang pigilan ang kanyang pagbagsak bago pa siya masaktan. Sinubukan ni Coco na iligtas ang kanyang ina, ngunit ang buong katawan nito ay nakasilyo na sa kristal, at patuloy na kumakalat ang spell, kaya kung mananatili siya roon, mahuhuli rin siya nito.
Hinawakan ni Kifrey si Coco at lumipad palayo upang matiyak na hindi mangyayari iyon, at nang nasa ere na sila, nagsimula ng humingi ng tawad si Coco na may luha sa kanyang mga mata dahil hindi niya alam na ganito ang mangyayari sa spell na iyon. Hindi siya sinisisi ni Kifrey dahil natural lang na hindi niya alam kung gaano kapanganib ang spell, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagbabawal sa mga mangkukulam na ibahagi ang lihim ng mahika sa publiko, upang maiwasan ang mga aksidente tulad nito. Sa katotohanan, ang kailangan lang para makapag-cast ng magic ay espesyal na tinta at isang pattern ng magic circle, pero ngayon na alam na ito ni Coco, wala na siyang ibang pagpipilian kundi burahin ang kanyang alaala. Pagkarinig sa sinabi niya, nagmamakaawa si Coco na huwag niyang burahin ang kanyang alaala, dahil kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng alaala tungkol sa kanyang ina pati na rin ang lahat ng pahina ng picture book na kanyang na-memorize, at kung mangyari iyon, wala nang makakapagligtas sa kanyang ina pagkatapos noon. Naiintindihan ni Kifrey ang kanyang kalagayan, ngunit kinakailangan ang pag-aalis ng alaala upang matiyak na hindi na ito mangyayari muli. Gayunpaman, napagtanto niya na ang picture book na binanggit ni Coco ay nakasil na rin sa kristal, at kung wala ito, wala siyang anumang lead sa pagtukoy sa bruha. Ang katotohanan na na-memorize ni Coco ang libro ay maaaring ang kanyang pinakamainam na pagkakataon para matunten siya. Tinanong ni Coco kung ang paghahanap sa witch na iyon ay magbibigay daan sa kanila na maalis ang crystal spell at mailigtas ang kanyang ina, at sinabi ni Kifrey na may posibilidad, kaya't nakiusap si Coco na payagan siyang tumulong dahil gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Sa kasong iyon, sinabi ni Kifrey sa kanya na kung gusto niyang panatilihin ang kanyang mga alaala ng mga lihim ng mahika, kailangan niyang sumailalim sa pagsasanay upang maging isang wastong mangkukulam. Kinabukasan, dinala ni Kifrey si Coco pabalik sa kanyang atelier, at sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang ina, dahil naglagay siya ng hadlang sa paligid ng lugar upang hindi makapasok ang iba. Sa ganitong paraan, walang ibang mahuhulog sa spell, at ang ina ni Coco ay mapapanatili sa mabuting kalagayan sakaling makahanap sila ng paraan upang maibalik ang pinsala. Matapos maalala ang nangyari, humagulgol si Coco dahil ito ay lahat ng kanyang kasalanan, at nang makita ito, pinapakalma siya ni Kifrey, ipinaliwanag na wala siyang paraan upang malaman na delikado ang spell sa simula pa lang. Dinala niya siya sa atelier at kinuha ang isang aparato na lumilikha ng malaking bola ng tubig. Sinabi niya kay Coco na maaari siyang maghugas gamit ito habang kukuha siya ng bagong damit para dito, pero hindi talaga alam ni Coco kung paano gamitin ang bagay na ito, at pagkatapos ng nangyari, natatakot siyang humawak ng mahika na hindi niya nauunawaan. Dumating si Tetya, isang maliit na batang babae, at sinabi niya kay Coco na wala siyang dapat ikatakot, dahil sa mga oras sayon, ang isa na iyon ay medyo walang panganib. Ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na vapor bubble, at gumagana ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kahalumigmigan mula sa atmosfera upang makagawa ng isang bola ng tubig. Ipinakita din niya kung paano ito gamitin sa pamamagitan ng pagbaligtad nito upang magbuhos ng kaunting tubig. Talagang nagpapasalamat si Coco sa paliwanag, kaya't pinasalamatan niya si Tetya, pero mas nagpapasalamat si Tetya kay Coco dahil bihira siyang magkaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang mga kagamitang mahika sa iba, kaya't naging masaya ito para sa kanya. Maya-maya, may isang batang babae na nagngangalang Richa na lumapit na may hawak na pluma at tinta, at nakilala ni Coco ang mga ito bilang mga kasangkapan sa pagbibigay ng mahika, kaya tinanong niya kung sina Richa at Tetya ay mga mangkukulam. Ipinaliwanag ni Tetya na sila ay mga alagad lamang na nag-aaral kay Master Quifer, ngunit ngayon na nabanggit niya ito, nagtataka si Tetya kung sino nga ba si Coco. Tinanong niya kung apprentice din siya, pero sa tingin ni Coco, medyo maaga pa para tawagin ang sarili niyang ganoon, lalo na't bago kahapon, wala siyang ideya kung ano talaga ang magic. Nang marinig ito, tumahimik sina Tetya at Richa dahil ngayon nila napagtanto na si Coco ang batang babae mula sa balitang narinig nila. Hindi naiintindihan ni Coco kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya tinanong niya kung anong tsismis ang tinutukoy nila, at ipinaliwanag ng dalawa na ang tsismis ay may isang dayuhan na gumamit ng ipinagbabawal na mahika at pinayagan na maging alagad, na talagang hindi kapani-paniwala. Dumating si Quifer na may bagong set ng damit para kay Coco, at natuwa siya nang makita na nagkakasundo ang mga bata,
ngunit pinakiusapan niya sina Tetya at Richa na magmadali at tapusin ang kanilang mga gawain sa umaga. Sinabi niya kay Coco na dapat siyang magpalit ng uniforme na inihanda niya, dahil iyon ang suot ng lahat ng kanyang estudyante, at pagkatapos niyang magbihis, nangako siyang ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Pagkatapos magbihis ni Coco, pinaupo siya ni Quaifer at inihanda ang kanyang sarili upang bigyan siya ng aralin tungkol sa kasaysayan ng Mahika, kaya sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang Mahika ay hindi palaging lihim. Dati-rati, karaniwang kaalaman na sino man ang maaaring gumamit nito anumang oras na nais nila, ngunit sa kasamaang palad, kahit na mayroon silang malaking kapangyarihan, wala silang malaking responsibilidad. Kaya't ang mundo ay nalugmok sa kaguluhan ng sumiklab ang mga digmaan gamit ang ipinagbabawal na Mahika. Kaya't nagkaisa ang isang koalisyon ng mapayapang mga mangkukulam at tinangay ang mga alaala ng sangkatauhan tungkol sa Mahika upang maiwasan ang isa pang trahedya, at kaya't lahat ng mga mangkukulam ay dapat maging maingat upang mapanatili ang lihim. Ngayon ay nauunawaan na ni Coco kung bakit ayaw ipakita ni Quaifer ang kanyang spell noong inaayos niya ang karwahe, pero hindi pa rin niya alam kung ano ang ipinagbabawal na Mahika. Ipinaliwanag ni Chiffre na ito ay Mahika na nilikha noong panahon ng digmaan, partikular na dinisenyo upang saktan ang ibang tao, tulad ng spell na ginamit nila upang batuhin si Coco. Hinawakan ni Coco si Quaifer at nakiusap na turuan siya tungkol sa ipinagbabawal na Mahika dahil kailangan niyang maunawaan ito kung nais niyang palayain ang kanyang ina. Karaniwan, sinasabi ni Chiffre sa isang estudyante na maghintay at magtiis upang matuklasan ang higit pang impormasyon habang lumilipas ang panahon, ngunit sa kaso ni Coco, hindi niya iniisip na angkop iyon, kaya sinabi niya sa kanya na sumunod sa kanya dahil may nais siyang ipakita sa kanya. Maraming ipinagbabawal na spells na maaari niyang iliste para sa kanya, ngunit ang pangkalahatang tuntunin na sinusunod nila ay anumang spell na direktang ibinubuhos sa katawan ng tao ay ganap na ipinagbabawal, kaya't ang mga modernong mangkukulam ay palaging gumagamit ng ilang uri ng kasangkapan upang isagawa ang kanilang mga spells. Isang halimbawa nito ay ang teleportation window na itinatago ni Quaifer sa ibaba, at upang ipakita kung paano ito gumagana, inaalay niya ang mga rune sa mga bilog hanggang sa magbago ang tanawin patungo sa isang lawa. Namangha si Coco dito dahil wala pa siyang nakitang ganito dati. Ipinaliwanag ni Quaifer na ang portal ay nag-uugnay lamang ng dalawang umiiral na bintana sa mundo, basta't pareho ang kanilang pattern, at ang locus yung ito ay partikular na espesyal dahil ang gusaling iyon sa malayo ay ang Tower of Tomes. Ipinaliwanag niya na sa tuwing may isinusulat na aklat tungkol sa Mahika, isang kopya ang agad na lumalabas doon, kaya't ang tore ay naglalaman ng bawat spell na alam ng sangkatauhan, kahit ang mga ipinagbabawal. Tinanong ni Coco si Quaifer na dalhin siya roon dahil gusto niyang malaman ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa spell na yon. Gayunpaman, sinabi ni Quaifer sa kanya na hindi talaga ganon ang sistema, dahil ang tore ay binabantayan ng mga halimaw doon, kasama ang 3 pang iba, at hindi ka papayagang makadaan hanggat hindi mo natatapos ang iyong mga pagsubok bilang isang mangkukulam. Kaya, kung nais ni Coco na bumisita, kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Pagkatapos noon, ipinakita ni Quaifer kay Coco kung saan siya mananatili mula ngayon, at habang nandito siya, gusto niyang ipakilala siya sa kanyang bagong kasama sa kwarto, ngunit sa kasamaang palad, wala si Agat ngayon. Sa anumang kaso, dinala ni Quaifer si Coco sa loob at ipinaliwanag na may isang workspace na kailangang pag-sharean nila ni Agat, pero mayroon silang kani-kanyang personal na kwarto. Sinabi niya kay Coco na magpahinga muna siya dahil sobrang haba ng araw niya, at kung kailangan niya ng kahit ano, huwag mag-atubiling tawagan siya anumang oras. Habang umaalis si Quaifer, tumawag siya sa kanyang mga nakatataas upang ipaalam sa kanila kung paano ang takbo ng mga bagay kay Coco. Sabi niya ay maayos na siyang nakakaangkop, at pinasalamatan niya sila sa pag-aproba ng kanyang apprenticeship, pero hindi pa niya natanong ang tungkol sa mangkukulam na nagbigay sa kanya ng libro dahil gusto niyang maghintay hanggang makapag-adjust na si Coco sa kanyang bagong buhay dito. Samantala, abala si Coco sa pagtingin-tingin sa kanyang bagong kwarto, at talagang excited siya dahil hindi niya akalain na makikita niya kung ano ang hitsura ng tunay na kwarto ng isang mangkukulam, pero nang malapit na siyang magsimulang humawak ng mga bagay, narinig niya ang isang boses na nagsasabing manatili siya sa kanyang bahagi ng mesa.
Nabigla si Coco dahil hindi niya alam kung saan iyon galing, pero tumingin siya pataas at nakita ang isang batang babae na lumulutang sa hangin sa itaas niya. Ito si Agatha, at simula ngayon, siya ang magiging bagong kasama ni Coco sa kwarto, pero alam na ni Agatha ang lahat tungkol kay Coco dahil siya ang sikat na dayuhan na magiging bagong alagad ngayon. Nag-aalok si Agatha ng kanyang pakikiramay sa nangyari sa ina ni Coco, ngunit hindi rin niya itinatago ang katotohanan na sa tingin niya ay kasalanan ito ni Coco mula sa simula. Naiintindihan ni Coco na siya ang dahilan ng aksidenteng iyon, kaya gusto niyang maging isang mangkukulam para maayos ito, pero ang marinig na sabihing gusto niyang maging mangkukulam ng napakadaling paraan ay nakakainis kay Agatha dahil hindi madaling maging isang mangkukulam. Kailangan ng maraming oras araw-araw ng pagguhit ng mga spell, para lang makapasa sa pagsubok at maging isang mage. At sa personal na opinyon ni Agatha, hindi niya akalaing may kakayahan si Coco, isang dayuhan, na maging isang mangkukulam. Aaminin ni Coco na hindi siya sigurado kung magiging magaling siyang mangkukulam o hindi, pero susubukan niya pa rin, at sumagot si Agatha na kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Sabi niya na magsisimula ang pagsasanay bukas, pero sa ngayon, oras na para sa hapunan, kaya't pumunta sina Tidia at Rish para tawagin si Coco na kumain. Pagkalipas ng kaunti, nagtipon-tipon ang lahat sa hapagkainan para kumain, pero sinabi ni Agatha na hindi siya sasama sa kanila, kaya kumakain siya sa kanyang kwarto ngayon. Hindi balak ni Kai Friday na pilitin siyang lumabas, pero sana'y maglaan si Agatha ng kaunting oras para makasama ang iba pa. Sabi niya, mas mabuti pang magsimula na silang kumain bago lumamig ang pagkain, kaya kumagat si Coco sa tinapay, at nagulat siya sa lambot at sarap nito. Sinabi ni Tidia sa kanya na lahat ng pagkain na kinakain nila ay gawa ni Kai Friday, at magaling siyang magluto, kaya't nag-e-enjoy sila sa mga masasarap na pagkain tulad nito araw-araw. Mamaya, humiga si Coco sa kama para sa kanyang unang gabi bilang isang alagad ng mangkukulam, ngunit kahit na ito ay isang pangarap na natupad para sa kanya, hindi siya makaramdam ng kasiyahan dito matapos mawala ang kanyang ina. Kinabukasan, nagising si Coco ng maaga upang magsimula ng pag-aaral dahil kailangan niyang maghanda para makapasa sa mga pagsubok, ngunit magiging medyo mahirap iyon dahil hindi niya nga alam kung ano ang mga pagsubok sa simula pa lang. Dahil dito, lumitaw si Kai Friday sa likod ni Coco, at sinabi niya sa kanya na marami pang tungkol sa mahika ang hindi niya matutunan sa simpleng pagbabasa ng libro, kaya't mas mabuting matuto sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay. At para sa dahilan ding iyon, dinalhan niya siya ng basic starter kit na kailangan ng bawat batang mangkukulam upang makapag-cast ng spell. Medyo nag-aalangan si Coco na subukan muli ang paggamit ng mahika dahil nag-aalala siya na baka may mangyaring masama tulad ng dati, pero kailangan niyang malampasan ito dahil hindi niya mailigtas ang kanyang ina maliban kung ma-master niya ang mahika, kaya humiling siya kay Humphrey na simulan siyang turuan dahil handa na siyang matuto. 5 aklat na ang lumipas, pagod na si Coco sa pag-aaral, at sinisikap niyang ipagpatuloy ito, pero hindi niya akalain na ganito pala kaboring ang pag-aaral ng mahika. Iminungkahi ni Kai Friday na magpahinga muna sila ng kaunti, para kung tanungin siya ni Coco, maisasalaysay niya ang lahat ng itinuro sa kanya hanggang ngayon. Sang-ayon si Coco kaya sinimulan niyang ipaliwanag na ang isang spell ay binubuo ng 3 elemento, ang sigil sa gitna, na tumutukoy sa elemento ng spell, ang mga tanda na tumutukoy sa direksyon at lakas ng spell, at ang panlabas na bilog na nagpapagana sa spell. Mayroon ding maraming komplikadong mga patakaran at exception na kailangang i-memorize ni Coco, pero ngayon na nakuha na niya ang mga batayan, oras na para mag-practice siya ng pagguhit ng mga spell. Nakatayo si Kifrey sa likuran niya upang palakasin siya sa buong oras, pero nang matapos si Coco, nahihiya siyang ipakita ito sa kanya, kaya sinubukan niyang itapon ito sa basurahan. Pinigilan siya ni Kifrey at kinuha ang pahina mula sa kanyang kamay para tingnan, pero talagang ayaw ni Coco na makita niya ito dahil magulo at pabaluktot ang mga linya. Sabi ni Kai Friday na inaasahan na niya iyon mula sa kanya, at wala itong dapat ikahiya dahil nag-aaral pa siya, at para matuto, kailangan mong payagan ang sarili mong magkamali. At pagdating sa mga pagkakamali, itinuturo ni Kifrey ang isang bahagi ng magic circle ni Coco kung saan hindi niya naipagdugtong ang mga dulo ng bilog. Ipinaliwanag niya na habang ang pagguhit ng perpektong bilog ay magpapabuti sa bisa ng spell,
Ang pinakamahalagang hakbang ay ang siguraduhing ang bilog ay ganap na nakakonekta, kung hindi, hindi mag-a-activate ang spell. Sinabi niya sa kanya na subukan niyang i-connect ang mga linya, kaya ginawa ni Coco ito, at isang segundo mamaya, nag-activate ang spell ng jet ng tubig, tinamaan si Agat sa likod mula sa kabila ng silid. Si Coco ay nagsimulang magmakaawa ng tawad ng labis dahil hindi niya sinasadyang gawin yun, ngunit sinabi ni Agat na ayos lang dahil hindi naman ito nakakaabala sa kanya. Inilaan pa niya ang oras para ipakita na ang isa sa mga senyales ni Coco ay mas mahaba kaysa sa iba, kaya't doon tumama ang kanyang spell. Pinuri ni Kifri si Agat para sa kanyang obserbasyon, at sigurado siya na tama ang kanyang desisyon na iwan si Agat na namamahala kay Coco, kaya't naglakad siya patungo sa pinto at sinabi na magtatagal siya sa tore dahil may kailangan siyang suriin. At nang umalis na siya, sinabi ni Agat kay Coco na panahon na para patunayan niya ang kanyang sarili, dahil hindi katulad kay Kifri, hindi siya bibigyan ni Agat ng kahit anong pahinga. Samantala, kaka-rating lang ni Kifri sa Tower of Tomes, kaya bumaba siya sa unang palapag, ngunit pagdating niya, may humila sa kanya mula sa likuran, at lumalabas na isa sa kanyang mga lumang kaibigan, si Alara, na naglalaro sa kanya para sa kasiyahan. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya natuwa si Kifri nang makita niya ulit ito, at binanggit niya na narinig na niya ang lahat tungkol sa bagong maliit na alagad ni Kifri. Tinanong niya kung sa tingin niya ay magagawa niyang dalhin sila sa mga brimmed caps, dahil mahigit 4 na taon nang walang gumamit ng ipinagbabawal na mahika, pero sinabi ni Kifri na hindi iyon ang tanging dahilan kung bakit pinili niyang gawing alagad si Coco, at teknikal na hindi pa opisyal na alagad ni Kifri si Coco dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang unang pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagsusulit ay ginaganap sa Darter Range, at sa panahong ito ng taon, ang taas doon ay nasa pinakamataas na punto, kaya't sinabi ni Kifri na napakadelikado nito para sa isang bagong alagad dahil maaari siyang mapahamak. Samantala, sa Atelier, kakabukas lang ni Agat ng portal papunta sa Darter Range, at balak niyang ipadala si Coco doon para mag-practice. Medyo nag-aalangan si Coco dahil parang hindi ito ang tamang gawin habang wala si Kifri, pero sinabi ni Agat na tigilan na ang pagiging bata dahil kailangan niyang tapusin ang pagsusulit na ito kung gusto niyang maging alagad, at personal, nagawa ito ni Agat noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ang unang pagsubok ay tinatawag na pahintulot ng korona, at sa madaling salita, bibigyan si Coco ng 3 bagay na kailangan niyang gamitin upang maabot ang tuktok ng hanay at pumitas ng isa sa mga bulaklak doon ng mag-isa. Ibinigay ni Agat sa kanya ang isang magic guidance orb upang gabayan siya patungo sa tuktok, at isang vapor bubble na magagamit niya para sa inuming tubig, at dahil baguhan si Coco, malamang na iyon lamang ang alam niyang gamitin. Malapit na niyang ipadala si Coco sa kanyang pagsubok, pero bago niya ito gawin, nagsalita si Coco at nagtanong kung maaari ba siyang magkaroon ng sapatos na katulad ng kay Agat. Pinapayagan siyang magdala ng isa pang bagay, kaya umaasa siyang makakatry siyang lumipad tulad ng ginawa ni Kifri at Agat. Humihingi siya ng paumanhin kung masyado ng mataas ang hinihingi niya bilang baguhan, at karaniwan, ang makakuha ng ganong pares ng sapatos ay matagal, pero pumayag si Agat at inalok na ipahiram ang sarili niyang sapatos kay Coco. Gayunpaman, iyon na ang tanging mabuting bagay na gagawin niya para kay Coco, kaya itinulak niya ito sa portal, at bago ito magsara, sinabi niya na kung mabibigo si Coco sa pagsusulit na ito, automatiko siyang madi-disqualify bilang isang alagad at kinakailangang umalis sa Atelier ng tuluyan. Natataranta si Coco matapos siyang iwan sa isang hindi pamilyar na gubat na mag-isa, pero kailangan niyang gawin ang lahat para makapasa sa pagsusulit na ito, kaya tumayo siya at naghanda na dumaan dito. Mukhang gumagana ang guidance orb sa pamamagitan ng pagturo sa direksyon na kailangan niyang tahakin, kaya sinimulan ni Coco na sundan ito, pero talagang mahirap maglakad sa isang gubat ng mag-isa. Sa wakas, nakalabas siya sa kapatagan, ngunit labis siyang nagulat sa kanyang nakita dahil malalaking piraso ng lupa ang lumulutang sa hangin, at ang guidance orb ay nakaturo sa langit. Umupo siya sa isa sa mga troso at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod na gagawin dahil wala siyang ideya na ang kanyang destinasyon ay lilipad ng ilang daang metro sa himpapawid, at wala siyang ideya kung paano siya makakapunta roon. Pero bigla niyang naalala na hiniram niya ang lumilipad na sapatos ni Agat, at perpekto ang mga ito para sa sitwasyong ito.
Tumalon siya at naghanda ng lumipad, pero bigla niyang naisip na hindi niya pala alam kung paano paandaran ang mga sapatos. Kumukuha siya ng isa pang pahinga upang maglaan ng oras sa pagsusuri ng mga sapatos, at mula sa kanyang nakikita, bawat sapatos ay may kalahating casting seal na iginuhit dito, kaya ipinapalagay niya na mag-a-activate ito kung pagsasamahin niya ang mga ito. Nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya, at sa sandaling pinagsama niya ang kanyang mga paa, umalis siya sa lupa at nagsimulang lumutang sa hangin. Sobrang saya niya dahil sa wack finally ay natutunan na niyang lumipad, pero ang lahat ng kasiyahang iyon ay nagdulot sa kanya ng pagka-distracted, at ilang sandali lang, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa mga kalapit na palumpong. Samantala, sa Great Hall, kakapaglagay lang ni Typher ng request para sa ilang mga bagay, at habang hinihintay niyang maproseso ang kanyang request, binanggit ni Alara na hindi na niya kailangang maglagay ng request bawat beses kung maninirahan lang siya dito sa Great Hall tulad nila at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, mayroon itong lahat ng kailangan ng isang mage, ngunit talagang ayaw na ayaw ni Kiefer ang Great Hall, kaya tumatanggi siyang manatili dito ng mas matagal pa sa kinakailangan, kahit ano pa ang sabihin niya. Sumang-ayon si Alara na itigil ang paksa, at dahil pauwi na siya, pinaalalahanan niya ito na bantayan ng mga alagad niya dahil kapag nasa ganung edad ang mga bata, maaari silang makapasok sa kung ano-anong gulo kung iiwanan silang mag-isa. Samantala, sa kapatagan, patuloy na sinusubukan ni Coco na matutunan kung paano lumipad, at sa ngayon, natutunan na niyang dahan-daang lumutang mula sa lupa, kaya nagpasya siyang subukang umakyat pa ng kaunti, ngunit nang subukan niyang lumapag sa isa sa mga lumulutang na bato, nawalan siya ng balanse at nahulog. Ang pagbagsak mula sa taas na ito ay tiyak na papatay sa kanya, kaya't nagpapanik si Coco habang sinusubukan niyang mag-stabilize, pero bago siya mahulog sa kanyang kapahamakan, nakahawak siya sa isang nakalaylay na baging para iligtas ang sarili. Hawak na hawak siya sa kanyang buhay nang bigla niyang makita ang puting uod na iyon, at gumagapang ito sa kanyang mukha, kaya siya'y nagpanik at nahulog sa tubig sa ibaba. Pagkatapos makalapag sa tuyong lupa, sinubukan ni Coco na linisin ang mga sapatos ni Agat dahil puno na ito ng putik, pero habang nililinas niya ito, napansin niya na nawawala na ang isa sa mga spell ng paglipad sa talampakan, ibig sabihin ay maaaring aksidente niyang napunasan ito, kaya nagsisimula na siyang magpanik. Naalala niya na mayroon pa siyang pluma at tinta, kaya maaari niyang iguhit muli ang mga spell sa sapatos, pero nang tingnan niya ang kanyang bag, labis siyang nahabag nang malaman niyang nasira rin ang kanyang tinta, at ngayon ay talagang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa Atelier, lumapit si Tidia kay Agat at tinanong kung nakita niya si Coco kahit saan dahil malapit na ang oras ng hapunan. Sinasabi ni Agat nang walang gaanong pakialam na si Coco ay nasa Darta Plains para tapusin ang kanyang pagsusulit, at nagulat si Tidia nang marinig yun dahil imposibleng handa na si Coco para sa ganong klaseng pagsusulit nang dumating lang siya kahapon. Gayunpaman, pinaaalalahanan siya ni Agat na ang iba sa kanila ay nakapasa sa pagsusulit na iyon bago pa man sila pinayagang sumali sa Atelier, at hindi niya iniisip na patas na makapag-ensayo si Coco kasama niya nang hindi naglalagay ng parehong pagsisikap tulad ng ginawa niya, lalo na't siya ay isang dayuhan. Gayunpaman, hindi pa rin iniisip ni Tidion na makatarungan na ilagay sa panganib ang buhay ni Coco dahil lamang sa may galit siya rito, pero sabi ni Agat, hindi naman ito ganoon kalaking bagay. Ang Darta Plains ay nasa rurok nito sa panahong ito ng taon, kaya kahit na may mga lumilipad na sapatos siyang hiniram, wala talagang paraan na makararating si Coco sa tuktok. Inaasahan niyang susuko si Coco sa lalong madaling panahon kapag napagtanto niyang imposibleng makamit ang tuktok at babalik sa Atelier, ngunit labis niyang pinabayaan ang determinasyon ni Coco dahil kasalukuyan siyang naglalayag sa tubig gamit ang bangkang nahanap niya, at mukhang may plano siya. Talagang nag-aalala si Tidia kay Coco, pero mukhang hindi masyadong nababahala si Richard sa nangyari, at hindi naman dahil hindi siya nagmamalasakit kay Coco, kundi sa makatotohanan, wala silang magagawa hanggang bumalik si Quifrey. Samantala, si Coco ay nasa bangka pa rin, sinusubukang umakyat pabalik sa isa sa mga lumulutang na bato, pero kahit gaano pa siya magsikap, hindi niya ito maabot. Sinubukan din niyang iguhit muli ang mga selyo ng paglipad sa mga sapatos gamit ang natirang tinta, pero hindi ito nagtagumpay dahil basang-basa ang mga sapatos, kaya patuloy na nag-smudge ang tinta.
Nang mga sandaling iyon, naisip ni Coco kung magagawa ba niyang gumana kung iguguhit niya ang mga spells direkta sa kanyang mga paa, pero nang malapit na niyang subukan ito, naalala niya na sinabi ni Quifrey na ipinagbabawal ang pagguhit ng spells sa isang tao, at hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung susubukan niya, kaya nagpasya siyang huwag ituloy. Sabi nga, wala siyang ideya kung paano niya makakamit ang kanyang layunin, kaya nagsisimula na siyang maniwala na tama si Agat na hindi siya sapat na magaling para maging isang mangkukulam. Pagkatapos ng lahat, ang iba sa kanila ay nagdodrawing ng mga spell mula pa noong mga bata pa sila, habang si Coco ay wala pang anumang ganitong pagsasanay, kaya't wala siyang pag-asang makipagkumpetensya sa kanila. Habang malapit ng sumuko si Coco, naaalala niya ang mga oras kasama ang kanyang ina at kung paano siya tinuruan nitong sukatin ang tela gamit ang chalk, at kahit hindi niya ito pinahalagahan noon, mukhang sapat na ang kanyang mga kasanayan para purihin siya ni Quifrey noon, kaya baka magawa pa rin niya ito. Pumunta siya sa gubat upang maghanap ng mga bato, at pagkatapos itali ang isang piraso ng tela sa paligid ng isa, ibinabad niya ang dulo nito sa ilang mahiwagang tinta. Kinuha niya ang kanyang kapa at nagsimulang gumuhit dito gamit ang parehong katumpakan na ginagamit niya kapag sumusukat ng tela, at matapos ang buong gabi ng pagguhit, nakalikha si Coco ng isang sigil na dapat gumana, kahit na hindi ito ang pinakapinong gawa. Bago niya ito subukan, nagising ang puting uod mula kahapon, at matapos magdamag na malapit kay Coco, talagang naging malapit ito sa kanya, kaya nagpasya siyang dalhin ito. Ngayon, ang natitira na lang para sa kanya ay tapusin ang casting ring, at sa sandaling nagawa niya ito, isang malakas na hangin ang nagsimulang hamampas sa mga layag, ngunit hindi ito nagkaroon ng epekto na inaasahan ni Coco dahil sa halip na umakyat, ang bangka ay nagsimulang dumulas sa ibabaw ng tubig sa mataas na bilis. Ang bilis ay napakabilis na ang katawan ng bangka ay nababasag sa ilalim ng bigat, na nag-iiwan kay Coco na nakabitin sa layag para sa kanyang buhay, ngunit sa kabutihang palad, nagawa niyang ma-stabilize ang sarili, at kahit na hindi niya ito pinlano, technically ay lumilipad siya, kaya panalo pa rin. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay makarating sa tuktok, kaya inangkop niya ang glider pataas upang makakuha ng taas, at nang makita na niya ang mga bulaklak, inabot niya ang isa. Kailangan niyang subukan ng ilang beses dahil palagi siyang hindi tumatama, at muntik na siyang bumagsak ng ilang beses, pero sa huli ay nagawa rin niya ito. Samantala, sa Atelier, kakabalik lang ni Kai Friday, at labis siyang nahihiya nang malaman niyang ipinadala si Coco sa Darde para sa pagsusulit kahit na hindi pa siya handa. Karaniwan, hindi pinapayagan ang pakikialam kapag nagsimula na ang pagsusulit, pero hindi tulad ng ibang mga baguhang mangkukulam, hindi lumaki si Coco sa paligid ng mahika tulad nila, kaya hindi siya dapat nag-take ng mga pagsusulit ng maaga. Binuksan niya ang portal at inihahanda ang sarili na iligtas siya, ngunit sa mga sandaling yun, si Coco ay naglalakad pabalik na may hawak na bulaklak. Lahat sila ay nagulat nang makita na okay si Coco at nagawa niyang tapusin ang pagsusulit, lalo na si Agat, na inaasahan talagang mabibigo siya ng labis. Lumapit si Coco kay Agat at ipinakita ang bulaklak, na lubos na kumbinsido na si Agat ay talagang gustong tulungan siyang matuto ng mas mabilis. Ngunit ang makita si Coco na magtagumpay sa ganitong paraan kahit isang araw pa lang niyang alam ang tungkol sa magic, lalo na't sinadyang ipahamak siya ni Agat, ay nagdulot kay Agat ng pakiramdam na siya ay isang malaking taunan, kaya umalis siya ng walang salitang binitiwan. Kailangang talakayin iyon ni Kai Friday mamaya, pero sa ngayon, nilapitan niya si Coco at binalaan siya na napakadelikado ng pagkuha ng mga hamon sa magic bago kalubos na handa, lalo na ang mga ganitong hamon kung saan madali siyang mamatay kung nagkamali siya. Pina-promise niya si Coco na huwag nang gagawa ng ganoong kapanganib na bagay muli, at humingi ng tawad si Coco, pero hindi naman siya talagang galit dito. Sabi niya lang na hindi na ito kailangan dahil napagpasyahan na niyang tanggapin si Coco bilang kanyang alagad ng walang pagsusulit, at upang ipagdiwang ang okos yung iyon, ibinigay niya sa kanya ang uniforme ng alagad na inorder niya, at labis na natuwa si Coco, pero biglang umingal ang kanyang tiyan dahil wala siyang kinain mula kahapon, kaya dinala siya ni Tidio sa itaas para mag-almusal. Ngayon na si Coco ay isang opisyal na alagad, pinapagsanay siya ni Kai Friday sa paggamit ng 4 na pangunahing sigil, tubig, lupa, apoy, at levitation. Habang nasa gitna ng pagsasanay si Coco, aksidenteng naikonekta niya ang bilog ng masyadong maaga,
na nagresulta sa isang hindi mapigil ang bola ng apoy. Hindi alam ni Coco kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito, kaya siya'y nagpanik, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Tideo sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa apoy, at nagpapasalamat si Coco sa kanyang tulong. Ngayon na naayos na ang panganib, tinanong ni Tideo si Coco kung ano ang kanyang ginagawa sa simula, at ipinaliwanag ni Coco na gusto niyang makapag-drawing ng perpektong levitation circle, kaya nagpa-practice siya sa pag-drawing ng mga fire sigils muna, pero hindi ito naging maayos. Lumapit si Kai Friday kay Coco at binigyan siya ng kumot para matuyo, at binalaan siya na maging maingat lalo na kapag nagtatrabaho sa mga sigil ng apoy dahil ang kawalang-anyong kalikasan nito ay nagiging hindi tiyak kung may mga pagkakamaling nagagawa, at nangako si Coco na magiging mas maingat siya sa hinaharap. Hindi talaga maintindihan ni Tideo kung bakit patuloy pa ring nagtatangkang gumuhit ng mga sigil ng Levitation si Coco kahit na halos na master na niya ito habang nasa darter range siya, pero kahit totoo iyon, nasira din niya ang mga sapatos panglipad ni Agate doon. Bagamat nagawa niyang linisin ang mga ito, hindi pa rin niya maibalik ang bilog ng mahika ng paglipad sa mga ito dahil ang mga linya niya ay panginginig pa rin, at hindi niya maibabalik kay Agate ang mga ito hanggat hindi niya naayos. Nang marinig iyon, nagsimula si Kai Friday na magtaka kung ang dahilan ng mga wobbly na linya ni Coco ay ang ballpen na ibinigay niya. Dahil basta kinuha lang niya ang isa mula sa kanyang koleksyon ng walang tiyak na dahilan para sa kanya, kaya baka mas madali niyang makabuo ng mga spell kung siya mismo ang pipili ng ballpen. Dahil dito, plano niyang dalhin siya sa tindahan ng mahika ng mga panulat. Pagkatapos, dinala ni Kai Friday si Coco at ang iba pang mga babae sa Kaal, ang pinakamalapit na bayan ng mga mangkukulam sa kanilang atelier, at pagdating nila, namangha si Coco sa dami ng mga mangkukulam dito. Ipinaliwanag ni Kai Friday na ang lungsod na ito ay orihinal na itinayo ng mga mangkukulam upang pigilan ang mga higanteng uod na lokal sa lugar na ito, at habang lumalaki ito, mas maraming mga mangkukulam ang nagtipon-tipon dito sa paglipas ng panahon, na naging dahilan upang maging bayan ng mga mangkukulam na nakikita nila ngayon. Kahanga-hangang kwento iyon, pero hindi talaga nakikinig si Coco dahil sobrang naiintriga siya sa mga nakapaligid na mangkukulam, at sobrang galit pa rin ni Agate dahil pumasa si Coco sa pagsusulit, kaya ayaw niyang makasama ito ngayon at sinabi kay Kai Free na gusto niyang mag-isa. Nagpasya si Kai Friday na palayain siya at sinabi na magkita na lang sila sa tindahan ng mahika, at nang umalis na siya, humarap siya kay Coco at tinanong kung kumusta na ang relasyon nila ni Agate kamakailan, dahil sa itsura ng mga bagay-bagay, mukhang hindi maganda. Sabi ni Coco na hindi niya alam kung bakit sobrang galit sa kanya ni Agate, pero kahit papaano, umaasa siyang maging magkaibigan sila balang araw. Pagkatapos noon, sinimulan ni Kai Friday na dalhin ang grupo sa tindahan ng mahiwagang stationery, ngunit patuloy na nadidistract si Coco sa lahat ng malikhaing paraan ng paggamit ng mahika dito na nagsisimula na siyang mahuli, kaya't tinawag siya ni Tideo at sinabi sa kanya na manatili sa grupo dahil ayaw nilang gumugol ng kalahating araw na hinahanap si Coco kung mawala siya. Sinusubukan ni Coco na manatiling nakatuon, ngunit bigla siyang nahatak ng isang madilim na eskinita, at naaalala niya ang eskinita kung saan ibinigay sa kanya ang mahiwagang aklat ng larawan. Tinawag siya ulit ni Tideo at sinabi na magmadali siya bago sila magkalayo. Sa wakas ay nakarating sila sa tindahan ng stationery, at ang unang napansin ni Coco ay may isang higanting puno na tumutubo sa gitna ng tindahan, na labis niyang pinahanga dahil wala pa siyang nakitang ganito dati. Ang reaksyon ni Coco ay ikinagulat ng may-ari ng tindahan dahil hindi pa siya nakakita ng isang alagad na humanga sa isang bagay na kasing basic ng Silverwood, ngunit sinabi ni Show Friday na kailangan niyang bigyan si Coco ng kaunting palugit dahil bago pa lang siya sa lahat ng ito. Nang marinig iyon, napagtanto ng lalaki na si Coco ang batang babae mula sa mga bulong-bulungan na kamakailan lamang ay naging alagad kahit na siya ay isang dayuhan, at dahil dito, makatuwiran na hindi niya alam ang tungkol sa Silverwood. Wala talagang ideya si Coco kung sino ang lalaking ito, at hindi niya alam kung ano ang itatawag sa kanya, kaya wala siyang masabi, pero sinabi ni Tideo sa kanya na ang pangalan nito ay Nanuo, at siya ang may-ari ng tindahang ito. Sinabi ni Nanuo na siya at ang kanyang apo ang gumawa ng lahat ng mga bahagi na ibinibenta sa tindahang ito, at kaya rin niyang mag-extract ng tinta sa iba't ibang konsentrasyon kung kinakailangan. Medyo nalilito pa rin si Coco dahil hindi niya alam na kailangan palang i-extract ang tinta,
kaya nag-alok si Nanuo na ipakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Masiglang sinundan ni Coco si Nanuo pataas ng hagdan, ngunit habang naglalakad siya, aksidente niyang nakita ang apo ni Nanuo, si Tartar, habang abala sa pag-ukit ng isang panulat, at namangha siya sa kung gaano siya kapokus habang nagtatrabaho, ngunit agad din siyang nakabawi at nagpatuloy pataas ng hagdan. Sa itaas na palapag, kinuha ni Nanuo ang isang namamatay na sanga mula sa silverwood tree at inilagay ito sa isang beaker upang simulan ang proseso ng pagkuha. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tubig ay naging jet black, at ipinaliwanag ni Nanuo na ang silverwood ay karaniwang purong pilak ang kulay kapag ito ay buhay at malusog, ngunit mabilis itong nagiging itim sa pagkamatay, at sa ganitong estado ay nagiging nakakalason ito sa parehong tao at sa puno mismo. Gayunpaman, kapag pinakuluan ang mga patay na sanga tulad nito, naglalabas ito ng likido na tinatawag na cruel, at pagkatapos alisin ang labis na kahalumigmigan mula sa likido, makakakuha ka ng isang magandang, concentrated na beaker na puno ng Conjuring ink. Sinabi ni Kai Friday kay Coco na ang regular na tinta at ang Conjuring ink ay dalawang magkaibang bagay. Ang regular na tinta ay karaniwang gawa sa suit na nakuha pagkatapos sunugin ang kahoy, ngunit ang Conjuring ink ay mas makapangyarihan dahil gawa ito sa cruel ng silverwood tree, na sa asensya ay ang buhay nito. Dahil dito, ang uri ng punong silverwood ay napakahalaga sa mga mangkukulam dahil ginagamit ito sa paggawa ng tinta at mga wand. Pagkarinig ni Coco sa pagbanggit ni Nanuo tungkol sa mga wand, siya ay natuwa, at tinanong ni Nanuo kung iyon ang dahilan kung bakit sila pumunta dito ngayon. Kumpirmahin ni Coco na pumunta siya para kumuha ng bagong wand, kaya ibinuhos ni Nanuo ang isang maliit na bote ng tinta at sinabi kay Coco na subukan ang ilang wand para makahanap ng isa na pinakaangkop sa kanya. Ang mga babae ay naglakad-lakad sa paligid ng tindahan upang magsimulang maghanap ng wand para kay Coco, ngunit sa sandaling magsisimula na siyang maghanap, tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang nakamaskarang mangkukulam na nagbenta sa kanya ng mahiwagang aklat na may mga larawan na nakatayo doon. Sa sandaling malaman niyang sino siya, tumakbo ang mangkukulam, at hinabol niya ito sa pag-asang malaman ang pangalan ng orasayon na nagpabato sa kanyang ina. Sinubukan ng ibang mga babae na pigilan si Coco na tumakbo, pero huli na para doon, at wala ng oras para kunin si Kai Friday, dahil kung masyadong malayo na si Coco sa lungsod mag-isa, baka hindi na nila siya matagpuan. Samantala, sa labas ng lungsod, abala si Agat sa pamimili ng aksidenteng masalubong siya ni Coco, pero hindi siya huminto at patuloy na hinahabol ang nakamaskarang mangkukulam. Kaagad pagkatapos noon, dumating ang ibang mga babae at sinabi kay Agat na kailangan nilang habulin si Coco kaagad, kaya hinayla siya ni Tetsuya, at kahit na wala namang ideya si Agat kung ano ang nangyayari, nagpasya siyang sumama. Patuloy na hinahabol ni Coco ang lalaki sa iba't ibang liko at likuon sa mga likuran ng lungsod, at ang mga babae ay ginagawa ang kanilang makakaya upang makahabol sa kanya. Kasama ng alaga ni Coco, ngunit bigla itong napansin ang makapal na ulap na papalapit, kaya huminto ito, ngunit nagpatuloy ang mga babae, at sa susunod na sandali, nawala silang lahat. Sa wakas, nahabol ni Agat si Coco, kaya hinawakan niya ang braso nito at tinanong kung bakit siya tumatakbo. Sinabi ni Coco sa kanya na hinahabol niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng librong may ipinagbabawal na mahika, at sinubukan niyang ituro ito kay Agat pero nang lumingon siya, nawala na ito. Akala ni Agat na ito ay isang malaking pag-aaksaya ng oras, pero nang bumalik sila, napagtanto ni Richie na ang lugar na ito ay mukhang ibang-iba sa mga karaniwang eskinita ng lungsod. Bukod dito, ang mga sahig at pader ay gawa sa puting bato na hindi matatagpuan sa Kalan, na nangangahulugang hindi na sila nasa Kalan. Hindi maintindihan ni Tetio kung paano yun posible dahil sigurado siyang hindi sila dumaan sa isang teleportation gate papunta rito, at walang paraan na na-teleport sila ng direkta palabas ng lungsod. Sigurado si Tetio na ito ay isang bahagi lamang ng lungsod na hindi pa nila nakita dati, kaya sinabi niyang lilipad siya pataas para makakuha ng bird's eye view at malaman kung nasaan sila, pero hindi iniisip ni Agat na makakatulong iyon dahil sigurado siyang hindi kalmado ang lugar na ito, at kung talagang na-teleport sila dito ng direkta, tiyak na may ginamit na ipinagbabawal na mahika. Dumating si Tetio na sumisigaw at sinabing kailangan nilang umalis dito ngayon na. Tinanong siya ni Agat kung ano ang nakita niya,
pero sinabi ni Tetsuya na hindi ang nakita niya ang problema, kundi ang katotohanan na nakita siya nito, at papunta na ito dito ngayon. Samantala, pinapanood ng Rogue Witch ang grupo mula sa tuktok ng isang pader, at hindi naman talaga niya balak na dalhin ang sinuman maliban kay Coco dito, pero ipagpapatuloy na lang niya ang plano at bibigyan si Coco ng tamang pagtanggap sa mundo ng mahika. Sandali lang, isang malaking dragon ang lumapag sa harap ng mga babae, at habang nangyayari ito, sinabi ng Rogue Witch na si Coco ang kanyang tanging pag-asa. Samantala, sa lungsod, natapos na rin ni Kifri ang kanyang pamimili, kaya tinanong niya si Nenoo kung may ideya siya kung saan pumunta ang mga babae. Sabi ni Nenoo na hindi siya sigurado dahil hindi niya na sila nakita sa loob ng ilang sandali, at iminungkahi niya na baka naiinip na sila at naglakad-lakad, pero hindi ito sa tingin ni Kifri na posible. Ang mga babae ay napakamagagalang kaya't imposibleng aalis sila sa tindahan nang hindi muna nagpapaalam kay Nenoo, at nagsisimula ng makaramdam si Kifri na mayroong napakalaking mali dito. Dumating si Tartar at sinabi sa kanila na kung hinahanap nila ang mga babae, nakita niya itong umalis ng tindahan na humahabol sa isang lalaking may kakaibang damit na tinatakpan ang kanyang mukha ng isang larawan ng mata, at nang marinig ni Kifri ang paglalarawan na iyon, naisip niya na ito ang Rogue Witch, at ngayon ay talagang nag-aalala siya dahil maaaring may masamang nangyari sa mga babae. Samantala, sa gitna ng kung saan, tinatitigan ng dragon ang mga babae, at lahat sila ay paralisado sa takot, pero pinukaw sila ni Aget at sinabi na ang tanging paraan para makalabas dito ay panatilihin ang direktang contact sa mata sa dragon habang dahan-dahan silang umatras hanggang sa makalayo sila sa saklaw ng atake nito. Sundin ang payo ni Aget, lahat sila ay dahan-daang umatras, at nang malayo na sila, sabay-sabay silang lumingon at nagsimulang tumakbo ng mabilis hanggat maaari, na muntik ng matuklo ng dragon. Ang dragon ay nagsimula ng habulin sila, at papalapit na ito sa kanila, ngunit nagcast si Agat ng fire spell upang pabagalin ito, at habang nalilito ang dragon, nakatakas ang grupo papunta sa maze. Habang tumatakbo sila, sinabi ni Coco kay Agat na ang ginawa niya kanina ay kamangha-mangha at tinanong kung paano niya naiguhit ang spell na iyon ng napakabilis. Ngunit sinabi ni Agat na hindi niya yon iguhit doon. Nagdadala lang siya ng isang notebook na puno ng mga bahagyang iginuhit na spells, kaya kailangan lang niyang i-connect ang bilog para ma-activate ito kapag kinakailangan. Si Coco ay nahuhumaling sa ideya at humiling kay Agat na turuan siya mamaya, pero para magawa yon, kailangan muna nilang makaligtas at makalabas dito ng buo. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng patay na dulo, at maaaring hindi pa alam ng dragon kung nasaan sila, pero oras na lang ang hinihintay kung hindi sila makahanap ng paraan palabas dito. Si Tenya ay nagsisimulang magka-panic attack dahil ayaw niyang mamatay sa isang lugar na ganito, at hindi siya makapaniwala na nadala siya sa gulo na ito dahil kay Coco, pero ayaw niyang magalit si Coco, kaya pinigilan niya ang sarili na sabihin ang huling bahagi ng malakas. Gayunpaman, malinaw na malinaw pa rin ang mensahe kay Coco, at wala siyang masabi tungkol dito dahil talagang siya ang may kasalanan. Pinakalma ni Agat si Tatsuya at sinabi sa kanya na makakalabas pa rin sila dito. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-cast ng spell na pangwasak ng pader para makadaan, pero aabutin ito ng oras, kaya't humingi siya kay Tatsuya na gumawa ng distraction para makabili siya ng oras habang ginagawa niya ang spell. Naiintindihan ni Tatsuya, kaya nag-drawing siya ng mabilis na levitation spell at inilagay ito sa kanyang overalls para lumutang, at pagkatapos ilabas ito sa hangin, nagsimula ang dragon na habulin ang mga ito, kaya dapat itong makabili sa kanila ng sapat na oras. Habang tumitingala siya, napansin ni Coco ang isang bilog ng mahika na nakasulat sa kisame, kaya lumapit siya kay Agat at tinapik siya sa balikat para ipakita ito, pero nagdulot ito ng pagkasira ni Agat sa kanyang bilog ng mahika, at labis na nagalit si Agat sa panghihimasok ni Coco. Sumigaw siya at sinabi, huwag na huwag mong hahawakan ang isang mangkukulam habang nasa gitna siya ng pagbuo ng spell. Humihingi ng tawad si Coco at sinasabi niyang hindi niya sinasadyang gawin iyon, pero hindi ito sapat para kay Agat dahil hindi rin sinasadya ni Coco na batuhin ng bato ang kanyang ina, ngunit hanggang ngayon ay nakadikit pa rin siya sa bato. Ang paghingi ng tawad ay hindi nag-aayos ng mga pagkakamali, kaya sinabi niya kay Coco na manahimik na lang at huwag gumawa ng kahit ano para hindi na niya masira pa ang iba. Walang oras si Agat para magsimula muli,
kaya natatakot siya na kailangan nilang maghanap ng ibang daan sa maze, pero sa kabutihang palad, si Richie ay nagdidisenyo din ng parehong spell, at kakatapos lang niya, kaya matagumpay niyang pinasabog ang isang butas sa pader, pero si Coco ay pakiramdam na walang silbi sa ngayon. Samantala, sa lungsod, sina Kufri at ang iba pa ay naghahanap sa lahat ng dako para kay Coco at sa mga babae, ngunit wala sila kahit saan, at wala silang maraming pahiwatig na mapagbasehan dahil si Tartar ay nakakita lamang sa kanila ng mabilis habang sila ay tumatakbo. Ngunit bigla, lumapit ang alaga ni Coco kay Kufri, at naalala ni Kufri na kasama ito ni Coco nang mawala siya, kaya't tinanong niya kung maaari itong magdala sa kanila, at nagsimulang tumakbo ang brush body sa direksyon kung saan huli nitong nakita ang mga babae habang sinundan siya ni Kufri, nagdarasal na sana ay ligtas pa rin ang mga babae. Nahuli na ng dragon ang atensyon ni Techi, at bumalik na ito sa paghabol sa mga babae, ngunit sa kasamaang palad, wala silang gaanong progreso sa kanilang pagtatangkang makatakas dahil bumalik na sila sa puntong pinagmulan nila. Wala na silang masyadong ibang opsyon ngayon dahil baka matagpuan sila ng dragon kung patuloy silang tatakbo, kaya't iminungkahi ni Agat na maghanap sila ng lugar kung saan makakapagpahinga at makakapagtago sandali. Lahat sila ay nauwi sa ilalim ng isang overpass, at si Tetia ay talagang nagpapanik dahil sa posibilidad na mamatay siya dito, at sinubukan ni Coco na pasayahin siya ng kaunti, pero talagang wala nang maliwanag na bahagi kapag ikaw ay pinapangalagaan ng isang dragon, kaya't ginawa ni Coco ang susunod na pinakamagandang bagay na maisip niya at ibinigay kay Tetia ang kanyang balabal. Maaaring hindi ito marami, pero palaging mas nagiging kumpiyansa si Coco kapag suot niya ito dahil kahit gaano siya kitakot, pinapaalala nito sa kanya na kahit papaano ay mukhang mangkukulam siya sa labas. Kaya gusto niyang ibigay ito kay Tetia, dahil kung makakatulong man ito na kumalma siya kahit kaunti, kahit papaano'y hindi naman ganap na walang silbi si Coco. Nang marinig ni Tetia si Coco na magsalita tungkol sa sarili niya, talagang nalungkot siya, kaya inactivate niya ang isa sa kanyang mga spell na bumuo ng isang malambot na bola sa paligid nila ni Coco, at sa loob nito, humingi siya ng tawad kay Coco dahil pinaramdam niya na ito ang lahat ay kasalanan niya. Sabi ni Coco na wala siyang dapat ipag-sorry dahil talagang kasalanan niya ito, pero galit na galit pa rin si Tetia sa katotohanang inilabas niya ang kanyang takot kay Coco nang siya pa ang dapat na nagpoprotekta sa kanya dahil mas marami siyang karanasan. Ayaw ni Coco na magalit si Tetia, kaya sinabi niya na siya at ang iba pa ay mahusay na nagampanan ang kanilang tungkulin sa pagprotekta sa kanya. Binanggit din niya na sobrang komportable ng bagay na ito, kaya tinanong niya si Tetia kung anong spell ito. Ipinaliwanag ni Tetia na ito ay isa sa kanyang mga personal na likha, at naisip niya ang ideya dahil noong bata pa siya, nangangarap siyang matulog sa mga ulap, kaya gusto niyang gawing realidad ang pangarap na iyon. Tama, may ilang mga problema pa ang spell na kailangan niyang ayusin, kaya hindi pa ito kumpleto, pero umaasa siyang maipasa ito para sa pag-aproba bilang isang pangkalahatang spell balang araw. Maaaring hindi ito isa sa mga pinakakapakipakinabang na spell, pero ito ang kanyang pangarap, at ang pangarap ni Coco ay maging isang mangkukulam at iligtas ang kanyang ina. Sinabi ni Tetia sa kanya na huwag silang sumuko hanggang sa magtagumpay sila. Dahil dito, sumilip si Agat at narinig ang buong pag-uusap, kaya sinabi niya kay Tetia na walang masama sa paghabol sa mga pangarap niya, pero kung talagang gusto niyang lumikha ng pakiramdam ng pagtulog sa ulap, kailangan niyang gumawa nito mula sa mas matibay na bagay tulad ng bulak sa halip na aktwal na mga ulap. Pero sinabi ni Tetia na masisira ang buong layunin dahil magiging karaniwang kutsan na lang ito sa puntong iyon. Bilang pag-iwas sa spell ni Tetia, sinabi ni Agat na mayroon silang mas nakababahalang spell na dapat alalahanin dahil mukhang may lupang spell na itinapon sa lugar na ito na pumipigil sa kanila na makaalis kahit gaano pa sila kalayo maglakad at kung gusto nilang makaalis dito. Kailangan nilang hanapin at sirain ang selyo na iyon muna, pero wala talagang ideya si Agat kung saan magsisimula. Dahil dito, nagsalita si Coco at sinabi niyang nakita niya ang isang mahiwagang selyo sa bubong kanina, at nang tingnan din ito ng iba, naniwala silang iyon ang selyo na nagpipigil sa kanila dito, ngunit dahil may dragon na nagbabantay dito, kailangan muna nilang makahanap ng paraan para alisin ito. Nagsimulang maghanda si Agat ng ilang karagdagang mga spell ng apoy upang labanan ang dragon, ngunit bago niya ito gawin,
Pinigilan siya ni Coco dahil hindi niya iniisip na magiging epektibo ito. Ang spell ng apoy na ginamit ni Agat dati ay tiyak na nagpabagal sa dragon, pero hindi ito nagdulot ng malaking pinsala dito, at kailangang aminin ni Agat na may punto si Coco dahil ang mga dragon ay likas na lumalaban sa apoy. Tinanong niya si Coco kung mayroon ba itong ideya kung anong uri ng spell ang dapat nilang gamitin para talunin ito, ngunit iniisip ni Coco na masyadong mapanganib ang mock ipaglaban sa dragon, kaya't mayroon siyang ibang plano sa isip. Gumuhit siya ng diagram sa dingding upang ipakita sa kanila ang kanyang plano, at sa madaling salita, gusto niyang gamitin ang spell ni Tech upang iliga ang dragon para makapunta sila sa spell seal doon sa itaas. Pagkatapos ng lahat, sa isang malamig na lugar tulad nito, ang isang reptilya tulad ng dragon ay tiyak na gustong pumunta sa isang mainit na lugar. Ayaw ni Agat sa katotohanan na ang plano ay halos subukang patagilid ang dragon, pero kahit gaano ito kabodong pakinggan, teknikal na posible ito, at pareho na silang sumang-ayon ni Natidia at Richie. Ang dahilan kung bakit naisip ni Coco ang planong ito ay dahil sinabi sa kanya ni Kufri na ang mahika ay isang bagay na dapat magpasaya sa lahat, at kung magtagumpay ito, walang sinuman ang masasaktan, at ang pilosopiyang iyon ay tumama kay Agat. Wala rin naman siyang ibang naiisip na plano, kaya humingi ng tulong sina Tidia at Richie dahil mas malaki ang tsansa nilang magtagumpay kung magtutulungan sila. Kaya't nag-aatubiling pumayag si Agat na makipagtulungan sa plano ni Coco kasama ang iba, at labis na natuwa si Coco nang marinig iyon. Ang unang hakbang sa plano ay gawing matatag ang mga ulap ni Tech upang makapagpahinga dito, ngunit sa kasong ito, ang gagamit ay isang dragon, kaya nahihirapan silang mag-isip kung ano ang gagawin dito. Isinasaalang-alang ni Tech ang paggamit ng ginupit na papel, pero mayroon lamang silang 4 na maliit na notepad, kaya't iminungkahi ni Coco at Richie na maaari nilang gamitin ang kanilang mga damit o buhok. Sinabi ni Agat sa kanila na wala sa dalawang opsyon ang gag-ana dahil hindi ito sapat para sa isang dragon, at kahit na sapat ito, gusto ba talaga nilang isakripisyo ang kanilang mga damit at buhok para dito? Napagtanto nila na may punto si Agat kaya't nagsimula silang mag-isip ng iba pang mga materyales na maaari nilang gamitin, at sa huli, naisip ni Agat na gamitin ang buhangin. Noong iguhit ni Richie ang spell na pangwasak ng pader, naging pinong buhangin ang mga materyales sa pader, at ang pinong buhangin ay medyo malambot kapag nahiga ka rito, kaya dapat itong gumana. Nagsimula si Agat na gumawa ng isang selyo upang gawing pinong pino ang buhangin, at nang matapos na siya, ipinakita niya ito kay Tech upang makapagsimula na siyang gumawa ng mga kopya. Nagulat si Coco sa bilis ng pagcast ni Richie ng kanyang mga spell, pero maliit na mga selyo ang kanyang espesyalidad. Habang abala si Richie sa ginagawa niya, tinanong ni Agat si Tech na gumawa ng spell para tipunin ang maraming buhangin sa gitna ng plaza, at plano ni Agat na gumawa ng spell para mapanatiling nakatago ang lahat. Habang naglalakad palayo si Agat para makapagsimula, tinawag siya ni Coco at tinanong kung may magagawa ba siya. At kahit na sa tingin ni Agat ay maganda ang plano ni Coco, hindi pa rin sapat ang galing ni Coco sa pagguhit ng spell para pagkatiwalaan siya sa isang spell na may mataas na pusta, kaya para maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na aksidente, sinabi ni Agat na manatili na lang siya sa kanyang pwesto sa ngayon. Nagpasya si Coco na makinig kay Agat at umupo na lang sa isang sulok habang nagtatrabaho ang iba, pero makalipas ang kaunting sandali, naiinip siya at kinuha ang isa sa mga basurang spell ni Agat, at nang tiningnan niya ito, namangha siya sa kung gaano kaperpekto ang bilog ni Agat. Gusto niyang malaman kung paano ginagawa ni Agat ito, kaya dahan-dahan siyang lumapit, sinisiguradong malayo siya para hindi masira ang spell ni Agat, at nang magkaroon siya ng malinaw na tanawin, nakita niyang gumagamit si Agat ng espesyal na teknik para iguhit ang kanyang bilog. Ipinapaloob niya muna ang bilog sa hangin, at pagkatapos ay sinusundan niya ang linyang iyon sa isang maayos na galaw, at mukhang ginagawa rin ng iba ang parehong bagay. Hindi talaga naglaan ng maraming pag-iisip si Coco kung paano niya iginuhit ang kanyang mga bilog dati, kaya gusto niyang subukan ito at kinuha ang kanyang panulat para mag-practice, na kung isa sa alang-alang kung gaano siya kalaki ang nagkamali hanggang ngayon, maaaring hindi ito ang pinakamahusay na ideya. Sa kabutihang palad, walang nangyaring masama, pero sa kalaunan ng gabi, wala sa iba ang nakaisip ng magandang spell para makagawa ng unan mula sa buhangin.
Sa ganitong kalakihan, ang spell ng compression ay magiging masyadong matigas ang buhangin, ngunit ang air seal na ginamit ni Tech ay hindi sapat na malakas upang suportahan ang bigat ng dragon, kaya lahat sila ay tuluyang nabigo. Dahil dito, napansin nila ang isang liwanag mula sa direksyong iyon, at doon nila nakita na si Coco ay gumawa ng isang fireball. Medyo nalilito si Agat at tinanong si Coco kung bakit siya nagcast ng fireball sa ganitong pagkakataon, pero sina Tech at Richa naman ay parehong namangha dahil ito ang unang pagkakataon na ang isa sa mga fireball spell ni Coco ay nanatiling matatag ng ganito katagal, kaya't nagmadali silang lapitan siya upang batiin at tanungin kung paano niya ito nagawa. Sabi ni Coco, nakita lang niya kung paano gumuhit ng mga bilog ang iba sa kanila at nagpasya siyang mag-practice ng kanya, kahit na inabot siya ng maraming subok bago niya ito nakuha ng tama. Hindi talaga nai-inspire si Agat dahil kahit sino ay kayang matutong gumuhit ng tamang spell sa pamamagitan ng sapat na pag-uulit, pero ang pagbanggit sa pag-uulit ay nagbigay sa kanya ng ideya. Kung hindi nila magagamit ang isang spell para patatagin ang unan ng buhangin, baka magamit nila ang pag-uulit ng maraming spell para magawa ito. Ginugol nila ang susunod na ilang oras sa pagko-coordinate ng mga spell na gagamitin nila at ang plano ng atake, at ng oras na para kumilos, naghiwa-hiwalay sila sa mga koponan, sina Coco at Tidia ay pumunta sa isang bahagi ng maze at sina Agat at Richa ay pumunta sa kabilang bahagi. Pagdating nila sa kanilang mga itinalagang lokasyon, sinimulan nilang iguhit ang iba't ibang spells para sa pagwasak ng pader na kinakailangan upang makalikha ng buhangin, pati na rin ang spell para sa pagpapatatag, at kapag natapos na sina Coco at Tidia, binigyan nila sina Agat at Richa ng senyales upang ipaalam na handa na silang tapusin ang mga bilog. Parehong nag-drawing ng huling linya ang dalawang partido, na nagresulta sa isang malaking pagsabog habang ang mga sahig ay naging buhangin, at habang tumatakbo sila patungo sa kaligtasan, unti-unti nilang natatapos ang mga bilog sa iba pang mga spell na kanilang iginuhit sa daan, hanggang sa magkaroon ng isang malaking ulap ng buhangin sa gitna ng maze. Ang plano ay nagtagumpay ng walang kapintasan at sa oras na mapansin ng dragon ang ulap, lahat ay nakalayo na sa ligtas na distansya, kaya't pinapanood nila ng may pananabik kung tatagal ang spell. Ang ideya ni Agat ay patatagin ang ulap gamit ang isang spell na patuloy na susubukang ibalik ito sa orihinal nitong estado, at sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-uulit ng spell na yon. Kahit na ang bigat ng dragon ay nilalayong ilipat ang buhangin, ang spell ng pagpapanumbalak ay tututol sa pagbabago at panatilihin itong nasa anyong ulap. Kaya't natapos na ang higa ng dragon, at sa sandaling humiga ang dragon dito, agad itong nakatulog. Ngayon, ang natitira na lang ay ang makalusot sila sa dragon at makarating sa casting seal bago ito magising. Sa wakas ay nakarating sila sa selyo, ngunit wala silang ideya kung ano ang ginagawa ng spell na ito dahil wala pa silang nakitang ganito dati. Sinasabi nga, ito ang tiyak na dahilan kung bakit sila nakulong dito, kaya dapat silang makaalis kapag nabasag nila ito. Samantala, sa Kalan, nakarating si Kifri sa eskinita kung saan nawala sina Coco at ang iba pa, pero wala siyang makita kahit anong palatandaan nila. Dahil dito, nahabol din siya ni Tartar, at medyo nalilito siya dahil swear niya na dati ay may kalsadang nag-uugnay dito, pero ngayon ay lupa na lang. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad na pumunta si Kifri upang inspeksyonin ang mga sirang bato ng kalsada sa paligid, at tiyak nga, may mga casting seal sa mga ito, ngunit sa sandaling itinaas niya ang isa, bigla itong nag-activate at itinulak silang dalawa ni Tartar pabalik. Ang dahilan kung bakit na-activate ang spell ay dahil sa kabila, sinira ni Tetya ang bilog, kaya ngayon ang spatial seal na nagtataglay sa lugar na ito ay nagkakahiwalay at sinisipsip ang lahat palabas. Sa magandang balita, may bukas na ngayon patungo sa labas ng mundo, kaya dapat makakatakas na sila, pero sa kasamaang palad, nagising din ang dragon dahil sa lahat ng ingay, at hindi ito masaya. Ipinukpok nito ang buntot nito sa tore na nagpatumble sa isang diyosa, at dahil wala siyang mga sapatos panglipad sa ngayon, ang pagbagsak mula sa taas na ito ay tiyak na papatayin siya kung hindi siya maabot ng dragon muna. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Kifri sa tamang oras at iniligtas siya, at pagkatapos lumipad pabalik sa itaas, kumuha siya ng spell at sinimulang isip-sipan ang lahat ng tubig mula sa mga ulap sa langit, ginawang isang higanting dragon ng tubig na ginamit niya upang pabagsakin ang dragon at patumbahin ito.
Sa pagtatapos ng lahat, ligtas sina Agat, Tetia, at Richie kasama si Kifri, ngunit wala si Coco, at iyon ay dahil nauna ang Rogue Witch sa kanya. Sa kasalukuyan, siya ay walang malay, ngunit sinabi niya kung gaano siya kasaya na ang binhi na itinanam niya noon ay sa wakas ay tumubo na, at natutuwa siya na ang kanyang maliit na pagsubok ay nakatulong sa kanya na lumago bilang isang gumagamit ng mahika, kaya bibigyan niya siya ng munting regalo sa anyo ng kaalaman na hindi kailanman ituturo ni Kifri sa kanya. Pagbukas ni Coco ng kanyang mga mata, nasa kalhan na siya kasama sina Kifri at ang iba pa na nakatayo sa kanyang tabi. Sinabi nila sa kanya na natagpuan siya na walang malay sa hagdanan ng tore, at tinanong siya ni Kifri kung may ginawa ba ang sombrerong may brim sa kanya, pero hindi talaga maalala ni Coco kung ano ang nangyari doon, kaya hindi niya masabi. Maya-maya, dumating si Nono at masaya siyang makita na ligtas ang mga babae, pero sinabi ni Kifri na may pabor siyang gustong hilingin. Itinuro niya ito sa mga casting seal na ginawa ng may brim cap, at hiniling niya kay Nono na alamin kung anong uri ng tinta ang ginamit. Nangako si Nono na aalamin ang lahat, ngunit nagdagdag si Kifri ng isa pang kondisyon at hiniling na huwag niyang iulat ito sa mga kabalyero. Nahuli si Nono sa kanyang gawi dahil tungkulin nila bilang mga mangkukulam na iulat ang lahat ng pagkakataon ng ipinagbabawal na mahika, ngunit binigyan siya ni Kifri ng malamig na tingin at sinabi na itago ito, at malinaw na mas natatakot si Nono kay Kifri kaysa sa mga kabalyero, kaya pumayag siyang manahimik, ngunit may kutob siya na hindi ito magtatapos ng maayos. Pagkatapos umuwi ng lahat, nagpatuloy ang buhay gaya ng dati, at patuloy na nag-eensayo si Coco ng kanyang mga spells, kahit na labis na naiinis si Agatha sa ingay na ginagawa ni Coco. Gayunpaman, medyo nirerespeto na ni Agatha ang mga pagsisikap ni Coco, kaya sa halip na sigawan siya tulad ng karaniwan niyang ginagawa, nagpa siya si Agatha na umalis sa silid upang mag-practice sa ibang lugar. Pumunta siya sa kapatagan at tumayo sa isang bangin na nakapikit ang mga mata upang mag-practice ng pagguhit ng isang liwanag na spell, at nagawa niyang buhayin ang spell, pero hindi siya masyadong masaya sa kinalabasan nito dahil mahina at hindi matatag ang haliging liwanag, kaya marami pa siyang kailangang gawin bago niya magawa ang mga spell ng kasing dali ni Kifri. Tungkol sa kung paano ang pagsasanay ni Coco, talagang naiirita siya dahil lahat ng kanyang mga linya ay lumalabas na panginginig dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pumili ng panulat para sa kanyang sarili at kay Colin. Kaya niyang gumuhit ng tuwid na linya gamit ang pigment stone dahil sa lahat ng kanyang kaalaman sa tela, pero masyado itong malaki para sa maliliit na piraso ng papel. Naiinis din siya sa sarili niya dahil hindi siya nakapagcast ng kahit isang kapaki-pakinabang na spell noong nahuli sila sa bitag, pero determinado siyang patuloy na subukan hanggang matutunan niyang gamitin ang pluma. O kung hindi man, yun ang gusto niyang sabihin, pero sobrang pagod na siya ngayon, kaya maghihiga na siya para sa isang mabilis na tulog, pero bigla na lang dumating si Kifri at binalaan siya na baka magkasipon siya kung matutulog siya dito. Nabigla si Coco dahil wala siyang ideya na nandito siya, at sinabi niya sa kanya na hindi niya sinasadyang makatulog, pero halata namang pagod na pagod siya. Sinabi niya kay Kifri na nag-aalala siya na hindi niya kailanman matatapos ang pagsusulit sa Tower of Tomes sa ganitong takbo dahil wala siyang progreso kamakailan, at nakita ni Kifri na labis siyang nababahala, kaya para mapasaya siya, inanyayahan niya itong sumama sa kanya sandali. Dinala ni Kifri si Coco sa kusina at inilabas ang isang palayok ng nilagang karne na ginawa niya, na matagal na niyang gustong gamitin, at tinanong niya si Coco na tikman ito. Sinubukan ni Coco ang nilaga, at talagang nagustuhan niya ito, pero sinabi ni Kifri na ginawa niya ang nilagang iyon 2 taon na ang nakalipas, at medyo nagpanik si Coco. Tiniyak niya sa kanya na ang nilaga ay ganap na ligtas kainin dahil ang palayok ay may bagong spell na nagpapanatili sa nilaga na kasing sariwa nito noong araw na ito ay niluto. Kailangan niyang muling iguhit ang spell paminsan-minsan upang matiyak na hindi mawala ang mga epekto nito. Kinuha niya ang isang bangkos ng kapayams, at tinanong niya si Coco kung gusto niyang subukang maghurno ng isa dahil kamakailan lang ay natutunan niya ang fireball spell, at masaya si Coco na tanggapin ang hamon. Nagsimula siyang magtrabaho at nagdrawing habang si Kifri ay nagluluto ng hapunan, at makalipas ang kaunting sandali, nagawa ni Coco ang isang perpektong fireball spell, pero nang subukan niyang ilagay ang yam dito para maluto, nahulog ang yam sa spell at pinatay ang apoy.
Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito gumana, kaya ipinaliwanag ni Kifri na ang mga kamote ay medyo mabigat, kaya kailangan nila ng spell ng Leviathan para manatiling lumulutang sa ibabaw ng apoy. Nagpasya si Coco na subukan ito, ngunit pagkatapos niyang gawin ang mga pagbabago, napagtanto niyang sobra ang ginawa niyang levitation dahil ngayon ay wala nang malapit sa apoy ang kamote. Sinubukan niya ang iba't ibang bersyon, kabilang ang isa na aksidenteng lumikha ng haliging apoy na nag-abo sa kamote, ngunit pinasigla siya ni Kifri na patuloy na subukan hanggang makuha niya ito ng tama. Sa wakas, nagawa ni Coco ang perpektong spell ng fireball, at pagkatapos pakuluan ang kamote ng kaunti, kinuha niya ito gamit ang pang-igib at sinabi kay Kifri na tapos na siya sa kanyang takdang aralin. Pinuri siya ni Kifri sa kanyang mahusay na trabaho, at tila ang tagumpay sa isang bagay ay nagpasaya kay Coco tulad ng inaasahan niya. Sinabi ni Kifri sa kanya ang isang maliit na kwento tungkol sa kung ano ang karanasan niya habang nag-aaral pa siya ng mahika. Ang unang uri ng mahika na kanyang natutunan ay ang mahika ng tubig, karamihan dahil hindi siya marunong lumangoy at ayaw niyang mabasa, kaya gusto niyang makahanap ng paraan upang gamitin ang mahika upang maiwasan ang paglalaban ng kanyang sarili. Sinabi niya kay Coco na kapag sinusubukan mong bumuo ng isang spell, ang Catamaran ay isang magandang motibasyon kung gagamitin ng tama, kaya inutusan niya siyang subukang maghanap ng mga paraan upang magamit ang magic sa kanyang pang-araw-araw na buhay upang mapadali ito, at unti-unti niyang mararamdaman ito pagkatapos makagawa ng sapat na mga spell. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok sina Tetcha at Richa sa kusina dahil alam nilang nagluluto si Kifri dito, at hindi na nila kayang maghintay para sa tanghalian, kaya't nagtanong sila kung pwede silang tumulong. Ilang minuto ang lumipas, sa ilang huling pag-aayos mula sa apoy na spell ni Coco, handa na ang pagkain. Bago sila magsimula, iminungkahi ni Coco na kumain sila sa labas ngayon dahil maganda ang panahon, at nagustuhan ni Kifri ang ideya dahil matagal na siyang hindi nagpiknik. Kaya't nagpunta siya upang ihanda ang iba pang mga bagay na kakailanganin nila, at si Coco ay tumawag kay Iga upang tanungin kung gusto niyang sumama sa kanila para sa isang picnic. Sabi ni Iga na balak niyang magtrabaho habang kumakain, kaya hindi siya makakasama sa kanilang outing, at saka sinabi niya sa kanila na talagang masama ang panahon sa labas ngayon. Wala namang kaalam-alam sina Coco at ang iba pa na umuulan na, at nadismaya sila na nasira ang kanilang mga plano para sa picnic. Pero hindi maintindihan ni Kifri kung bakit mukhang labis na nalulungkot ang mga ito, dahil mayroon silang mahika para ayusin ang eksaktong problemang ito, at pagkatapos makita ito, muling naging masaya ang mga babae dahil natuloy na ang picnic. Sabay-sabay silang lumabas sa ilalim ng sumpa ni Kifri na payong, at pagkatapos makahanap ng magandang lugar para humiga, nagsimula na silang kumain, at masaya silang lahat sa kabuuan. Pero sa tingin ni Coco mas magiging masaya kung makakasama nila si Agat, kaya pagkatapos tumigil ng ulan, nagpasya siyang tawagin si Agat para sumama sa kanila sa labas. Gayunpaman, nang makabalik siya sa Atelier, sa halip na si Agat, isang estrangherong lalaki ang sumagot sa pinto, at mukhang masama ang kanyang pakiramdam. Nabigla at medyo natakot si Coco, pero sa kabutihang palad, malapit lang si Kifri sa kanya, kaya tumakbo siya papunta sa kanya. Mukhang nakikilala ni Kifri ang lalaki at humingi siya ng tawad dahil hindi siya nasa bahay para salubungin si Alverio, at nang tanungin ni Alverio kung sino si Coco, sinabi niya na siya ang alagad ni Kifri, pero mukhang hindi natuwa si Alverio nang marinig iyon. Tinanong niya kung bakit tatanggap si Chief Friday ng isang alagad nang hindi siya alam habang wala siya, pero sinabi ni Chief Friday na mayroon siyang napakagandang paliwanag para dito. Sinabi niya kay Alverio na medyo espesyal ang kaso ni Coco dahil siya ay biktima ng ipinagbabawal na mahika, ngunit sa sandaling marinig iyon ni Alverio, pinutol niya si Kifri at kinuha si Coco bago umalis. Tinanong siya ni Kifri kung ano ang ginagawa niya, at sinabi ni Alverio na ayaw niyang makialam sa mga Brimcaps, kaya ibibigay niya si Coco sa mga Knights para sila na ang baalang humawak dito. Gayunpaman, walang paraan na papayagan ni Chief Friday na mangyari iyon, kaya agad siyang tumigil sa pagsasalita at nag-draw ng isang water spell na humaharang sa daraanan ni Alverio at sinabi sa kanya na pakawalan si Coco dahil ayaw niyang marinig ito ng mga Knights, at handa siyang gawin ang lahat para pigilan siya. Iyon ay isang banta na hindi basta-basta tinatanggap ni Alverio dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ni Kifri, kaya huminto siya,
at iminungkahi ni Kifri na pag-usapan nila ito sa loob. Pagkapasok ng lahat, ipinaliwanag ni Kifri ang lahat ng nangyari bago niya tinanggap si Coco bilang kanyang alagad, at dahil ito ang unang pagkakataon na makikita siya ni Coco, ipinaliwanag ni Kifri sa kanya na si Aurelio ang mapagmatsyag na mata ng Atelier. Sa madaling salita, siya ay isang inspector na ipinadala sa mga kanayunan na Atelier upang tiyakin na sinusunod ang lahat ng mga patakaran ng Magic Society, at sa ngayon, nilalabag ni Kifri ang isa sa pinakamalaking mga patakaran. Pinagtatanggol ni Kifri ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kung binura niya ang mga alaala ni Coco tulad ng nararapat, mawawalan siya ng lahat ng lead tungkol sa kinaroroonan ng mga Brimcaps at kanilang mga aktibidad, ngunit pinaaalalahanan siya ni Aurelio na hindi naman nila trabaho ang imbestigahan ang mga Brimcaps sa simula pa lang. Iyon dapat ang trabaho ng Knights Morales, at matibay ang paniniwala ni Aurelio na dapat hayaan na lang ni Kifri na sila ang humawak nito, pero wala talagang balak si Kifri na umatras dito. Talagang nalilito si Coco ngayon dahil wala siyang ideya kung ano ang mga Knights Morales, kaya nagpa siya si Kifri na bigyan siya ng mabilis na paliwanag. Ang Knights Morales ay kumakatawan sa kaayusan ng moral na pagbibigay ng spells sa mga mangkukulam, kaya't sila ang nagbabantay sa anumang mahika na itinuturing na ipinagbabawal. Kung sino man ang mahuhuli na nag-eksperimento sa ipinagbabawal na mahika, sila ay huhulihin at papawiin ang kanilang mga alaala upang matiyak na ang nilalaman ng ipinagbabawal na mahika ay mananatiling lihim. Kilalang-kilala sila sa paggawa ng walang pagbubukod, kaya kung si Coco ay maipapasa sa kanila, tiyak na buburahin nila ang lahat ng alaala ni Coco tungkol sa mahika, kasama na ang kanyang pagkagusto dito. Natatakot si Coco, pero sinabi ni Chief Friday na wala siyang dapat ipag-alala dahil alam niyang mabait siyang bata, at kung gusto ng Great Hall na burahin ang kanyang mga alaala, kailangan din nilang burahin ang kanyang mga alaala. Nakita ni Aurelio kung gaano kaseryoso si Kifri tungkol dito, kaya pumayag siya at sinabi na malaya siyang gawin ang gusto niya sa ngayon, pero binalaan niya si Kifri na kung may mangyaring masama dahil sa desisyon niya, agad siyang mag-uulat. Ngayon na naayos na ang lahat, sinabi ni Kifri sa mga babae na maghugas at maghanda na para matulog. Pagkatapos maligo ni Coco, papunta na siyang matulog at nagsimula siyang maghanap ng kanyang brush body para dalhin ito sa kama kasama niya. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nakita niyang tumakbo ang kanyang alaga papasok sa silid ni Aurelio. Kailangan niyang kunin ang brush body, kaya nervyosong naglakad siya papunta sa pinto at handang kumatok, pero nakita niya ang isang karatula sa pinto na nagsasabing sinumang kumatok sa pinto ay susumpain, at dahil si Aurelio ay isang mangkukulam din, seryoso niyang kinuha ang babalang iyon, kaya nagpasya siyang pumasok nang hindi kumakatok. Pumasok siya sa silid, at sinisikap niyang maging tahimik habang hinahanap ang brush body, pero aksidente siyang bumahin, na nagpalerto kay Aurelio sa kanyang presensya, at si Coco ay nagmamadaling humingi ng tawad sa pagpasok sa kanyang silid ng walang pahintulot, pero mukhang mas naiinis si Aurelio kaysa galit. Alam na niya kung ano ang nasa isip niya nang pumasok siya, kaya sinabi niya sa kanya na ang karatula sa pinto ay hindi tunay na sumpa, at gusto lang niyang pigilan ang mga tao na pumasok sa kanyang silid. Nakita rin niya ang brush body 1 minuto na ang nakalipas, kaya ibinalik niya ito kay Coco, at dahil basa pa si Coco mula sa kanyang paligo, ginamit ni Aurelio ang isa sa kanyang mga magic ring para patuyon siya. Namangha si Coco dahil hindi niya alam na posible palang gumawa ng mga singsing na ganun, pero si Aurelio ay may maraming ganun na may iba't ibang spells na nakaukit, at ayaw niyang magkasipon siya habang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sinabi niya sa kanya na umalis na dahil gusto na niyang matulog muli, pero bigla na lang sumigaw si Coco sa tuwa at yumuko dahil ang mga tile dito ay may glow magic na naka-built-in. Sinabi niya kay Aurelio na ito ang unang spell na nakita niya, at ito ang dahilan kung bakit minahal niya ang mahika sa simula, at kabeteng nangyari na ang glowstone path ay orihinal na likha ni Aurelio. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bato sa ibabaw ng isa pa, at ang paglalapat ng presyon sa pamamagitan ng pagtapak dito ay nagiging sanhi ng pag-overlap ng singsing at sigil upang ma-activate ang spell. Sinabi niya sa kanya na hindi ito ganoon ka-impresibo dahil kahit sino ay kayang gawin ito, pero si Coco ay labis na nagmamahal sa spell na ito dahil ito ang kanyang unang karanasan sa mahika, at kahit hindi siya nakapaggamit ng mahika noon, pinayagan pa rin siyang mangarap, kaya labis siyang nagpapasalamat kay Aurelio.
Hindi inisip ni Aurelio na ang kanyang spell ng glowstone ay magkakaroon ng ganitong kalalim na epekto sa isang tao, at ang makita ang ganap na kasiyahan sa mukha ni Coco ay talagang nagsisimula ng humtog sa puso ni Aurelio, pero iniisip pa rin niya na tiyak na magkakaroon ng gulo si Coco, kaya pinapaalis niya ito sa kanyang kwarto at sinasabihan siyang matulog na. Kinabukasan, patuloy pa rin ang ulan, at nahihirapan si Agat na mag-concentrate dahil sa lahat ng ingay, pero sa kabila nito, nakagawa pa rin siya ng magandang progreso sa kanyang blind spell drawing dahil mas matatag na ang ilaw ngayon, at sa ganitong takbo, sigurado siyang makakapasa siya sa susunod na pagsusulit niya sa lalong madaling panahon, at pagkatapos noon, papayagan na siyang makilahok sa mga misyon sa labas. Nang mga sandaling iyon, narinig niya ang malakas na katok sa harapang pinto, kaya't tinignan niya ito, at nakita niya ang isang naguguluhang lalaki na humihingi ng tulong kay Kifri. Sabi niya, nahuli ng baha ang kanyang anak malapit sa tulay, at masyadong delikado para sa sino man na lumapit sa kanya nang hindi natatangay. Sumang-ayon si Kifri na tumulong at sinabi sa lalaki na aalis siya kaagad, at malapit na niyang sabihan ang mga babae na maghintay dito, dahil masyadong delikado para sa kanila, pero sinabi ni Agat na gusto niyang sumama sa kanya, at sinumpa niyang magiging kapaki-pakinabang siya. Sinubukan ni Kifri na sabihin kay Agat na hindi ganoon kadali, dahil maraming ibang tao ang nandoon na hindi mga mangkukulam, at hindi pa siya sumasailalim sa pagsusuri para matiyak na alam niyang mag-cast ng spell sa harap nila nang hindi nalalantad ang mga lihim ng mahika. Gayunpaman, pinutol siya ni Agat at sinabi na matagal na siyang nag-e-ensayo mag-isa, at trabaho niya bilang mentor na maghanap ng mga pagkakataon para makakuha siya ng karanasan. Naiintindihan niyon ni Kifri, pero sa tingin pa rin niya ay medyo maaga pa para isama si Agat sa isang misyon kasama siya. Gayunpaman, sumingit si Aurelio at sinabi kay Kifri na susundan niya ang lalaki papunta sa lugar ng aksidente para makapag-set up ng gate, at sinabi niyang gusto niyang isama si Agat bilang kanyang katulong, na labis na ikinagalak ni Agat, kaya tumakbo siya upang kunin ang kanyang sombrero at coat. Kifri ay halos tutulan, pero sinabi ng ibang mga babae na gusto rin nilang sumama, at sinabi ni Aurelio na kailangan na niyang tigilan ang sobrang pag-aalala, dahil may mga bagay na hindi matututuhan ng mga babae maliban kung makakaranas sila ng totoong buhay. Naiintindihan niyo ni Kifri, pero nag-aalala pa rin siya para sa kanila, lalo na kay Agat, dahil madalas siyang nakatuon sa mga pagkabigo ng mga bagay na hindi niya magawa sa halip na ipagdiwang ang mga kaya niyang gawin, at kung hindi siya mag-iingat, ang kanyang pagmamadali na lumaki ay maaaring magdala sa kanya sa maling hakbang balang araw. Pagkalipas ng kaunti, sina Aurelio at Agat ay umalis sakay ng kabayo upang sundan ang lalaki patungo sa lugar ng aksidente, at sa daan, sinabi ni Aurelio kay Agat na mag-ingat na huwag mahulog ang kanyang mga bagay dahil medyo hindi matatag ang lupa dito. Sa wakas, nakarating sila sa lugar ng gumuho na tulay, at kasing seryoso nang inilarawan ng lalaki ang sitwasyon dahil ang karwahe ay nasa bingit ng pagkatangay. Nakapagpahinga ang mga tao nang makita nilang dumating na ang mga mangkukulam, at matapos suriin ang sitwasyon, kinuha ni Aurelio ang kanyang mga gate setup at ibinigay kay Agat ang mga magic ring mula sa kanyang drying spell bago siya hilinging tulungan ang mga tao na matuyo. Medyo nadismaya si Agat at tinanong kung iyon lang ang gusto niyang gawin niya dahil umaasa siya ng higit pa, pero pinaalalahanan siya ni Aurelio na kahit ang maliliit na gawain ay mahalaga, at sa ngayon, wala nang masyadong dapat gawin dito. Maraming mas magandang pagkakataon para sa kanya na ipakita ang kanyang kakayahan sa hinaharap, pero sa ngayon, ito ang pinakamainam na paraan para maging kapaki-pakinabang siya. Gayunpaman, habang ang sinasabi ni Aurelio ay mga katotohanan lamang, inisip ni Agat na tinatrato siya nito na parang isang walang muwang na bata, at hindi niya ito matiis dahil sobrang pinagsisikapan niyang patunayan na siya ay isang karapat-dapat na mangkukulam, ngunit hindi niya maipapakita ang kanyang sarili maliban kung bibigyan siya ng pagkakataon na gawin ito. Matapos ni Aurelio ang pag-set up ng gate, nakapasok sina Kifri at ang iba pa, at agad silang nagtrabaho, kung saan lumipad si Aurelio pababa sa karwahe upang iligtas ang mga batang na-trap sa loob, at lumipad si Kifri ng kaunti bago kinuha ang isang mahiwagang espada at tinaga ito sa ilalim ng ilog upang pigilan ang daloy ng tubig sa paligid ng karwahe. Mukhang napaka-impresibo nito, pero kahit na ang espada ay humihinto sa daloy ng tubig,
kailangan pa ring maglaan ng malaking pagsisikap ni Kyphrey para mapanatili itong nakasentro laban sa agos ng kasalukuyan, kaya sinabi niya kay Aurelio na magmadali sa paglilikas. Nakuha ni Aurelio ang unang pares ng mga bata nang walang problema, kaya bumalik siya para kunin ang huli, at nang mailigtas na ang batang iyon, ligtas nang ilabas ni Kyphrey ang espada at putulin ang nagngangalit na ilog, na lumilikha ng alon na humihinto upang pabagalin ang agos sa medyo ligtas na bilis. Sa kabutihang palad, lahat ay nakalabas ng maayos, at ang lalaking tumawag ng tulong ay labis na nakahinga ng maluwag nang makita niyang maayos ang kanyang anak. Humingi ng tawad si Costes sa paglikha ng maraming gulo, at ipinaliwanag na sinusubukan lang niyang protektahan ang mga produkto ni Daga, ngunit sinabi ni Daga na wala iyon sa kanya basta okay lang siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Kyphrey at Aurelio at pinasalamatan ang dalawa sa kanilang tulong, at sinabi ni Kyphrey na walang anuman. Binanggit din niya na nagdala ng ilang gamot ang kanyang mga alagad, kaya kung may sino man dito na nasugatan, magagamot nila ito, ngunit paglingon niya ay nakita niyang lahat ng mga babae ay nasa tabi ng mga puno, nakatingin ng may paghanga sa mahiwagang espada ni Kyphrey. Tinanong ni Coco si Kyphrey kung ano iyon, kaya ipinaliwanag niya na tinatawag itong rain cleaver, at mayroon itong 12-dosenang maliliit na spell ng tubig na nakaukit sa talim nito, kaya madali nitong mahahati ang isang maliit na lawa. Ang mga babae ay namamangha dito, at tinanong ni Tidio si Kyphrey kung maaari niyang hawakan ito sandali, pero tinanggihan siya ni Kyphrey at sinabi na masyadong delikado ito para hawakan ng mga bata, lalo na kung hindi pa sila nasanay ng maayos. Kakatapos lang noon, sinabi ni Aurelio kay Kyphrey na balak niyang umakyat sa itaas ng ilog para tingnan kung may mga tao bang nasa panganib doon, at sa kasong iyon, sinabi ni Kyphrey na siya ang titingin sa ibaba ng ilog, kaya't tinanong niya si Tateo kung pwede siyang sumama sa kanya, at kinuha ni Aurelio si Richie habang pinakiusapan sina Coco at Agat na manatili at tumulong sa pag-aalaga sa mga nasugatan. Masaya si Coco na gawin iyon, ngunit mukhang hindi masaya si Agat na maiwan mag-isa kasama si Coco. Alam ni Coco na may galit si Agat sa kanya sa isang dahilan, at inaakala niyang ito ay dahil hindi pa niya naayos at naibabalik ang kanyang mga sapatos sa paglipad, kaya't plano niyang gawin ito sa lalong madaling panahon. Ang mga tao ay abala sa pagsubok na mabawi ang anumang kargamento na hindi natangay ng baha, at si Costes ay gumawa ng napaka-idiotic na hakbang na umakyat sa isang puwang na nilikha ng tubig sa gilid ng bangin upang kunin ang isang kahon na nakita niya doon, naganap na nakalimutan ang katotohanan na may puwang lamang dahil ang tubig ang nag-erode sa gilid ng bangin, at nangangahulugan ito na napaka-unstable nito sa ngayon. Gayunpaman, bago pa makumbinsi ni Dagda si Costes na umakyat muli doon, nangyari ang hindi maiiwasan at gumuho ang bangin, na nagdala ng toneladang mga debris sa ibabaw ni Costes. Si Dagda ay labis na nalulumbay sa nangyari, at desperadong sinubukan niyang bumaba roon upang subukang iligtas si Costes, ngunit pinigilan siya ni Agat dahil masyadong delikado. Noong mga sandaling iyon, napansin ni Agat ang sombrero ni Coco sa ilalim ng kanal, at sa isang iglap, nag-alala siya na baka naabutan ng landslide si Coco, pero sa kabutihang palad, nakalabas siya sa gilid ng tubig. Gayunpaman, hindi pinalad si Costes dahil kasalukuyan siyang pinipiga ng isang malaking bato, at hindi kayang tumulong ni Coco sa ngayon. Hindi alam ni Dagda kung ano pang gagawin sa sitwasyong ito, kaya't nagmamakaawa siya kay Agat na iligtas si Costes dahil siya na lamang ang pag-asa niya. Naglaan si Agat ng sandali upang pag-isipan ang sitwasyon, at nakita niya ito bilang perpektong dahilan upang makagawa ng mahalaga sa wakas. Pareho sina Kyphrey at Old Rugia na wala sa ngayon, at wala siyang sapatos panglipad, kaya wala siyang paraan para tawagan sila. At bukod pa sa sitwasyon ni Costes, delikado rin si Coco, kaya may karapatan siyang gumamit ng mahika sa ganitong mga pagkakataon. Gayunpaman, nang pumayag siyang tumulong, nagsimulang magtipon-tipon ang mga tao, nagtatanong kung paano niya ililigtas si Costes. At bigla, ang tensyon ay nagdudulot ng pagbalik ng PTSD ni Agat mula sa pagiging scrutinized ng kanyang mga dating guro. At ang pinakamasakit ay ang alaala ng kanyang ina na basically ay pinalayas siya sa pamilya dahil hindi siya sapat na talentado upang matugunan ang mga inaasahan nito. Noong mga sandaling iyon, nahugot si Agat mula sa kanyang pag-iisip ng boses ni Coco na tumatawag sa kanya, at tinatanong ni Coco kung may magagawa siya mula sa ibaba dahil talagang gusto niyang iligtas si Costes.
Ang pagdinig kay Coco na nagpapakita ng labis na taos-pusong pag-aalala para kay Costes ay nagpapaalala kay Agat sa sinabi ni Olrugio tungkol sa hindi pagiging masyadong mainipin. Tinitingnan niya ito bilang walang iba kundi isang pagkakataon upang patunayan ang sarili, ngunit ito ay isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, at ang kanyang pangunahing prioridad ay tiyakin na makaligtas si Costes. Tinawag niya si Coco at humiling na ibigay nito ang buong detalye ng kanyang kasalukuyang sitwasyon, at ipinaliwanag ni Coco na hindi siya nasaktan at ang agos dito ay hindi nakamamatay, kaya hindi siya nasa agarang panganib na mahulog. Ang putik ay nagpapahirap sa kanya na makaalis, kaya't naipit siya dito. Tungkol kay Costes, siya ay kasalukuyang nawawalan ng malay, at sa hitsura nito, mukhang ang kanyang binti ay nawasak na sa pulbos dahil ang batong nakadagan sa kanya ay napakalaki. Walang sinuman sa mga matatanda ang sapat ang lakas para buhatin ito mag-isa, kaya ang tanging paraan para mailigtas si Costes ay sa pamamagitan ng mahika. Ngunit sa kasamaang palad, nabasa ang bag ni Coco sa tubig, kaya't nasira ang lahat ng kanyang mga gamit sa pagguhit, at hindi pinapayagan si Agat na makita ng mga normal na tao habang nagguguhit siya ng mga spell, kaya't wala silang magagawa habang nandito sila. Samantala, sa Magic Tower, tumanggap si Istis ng ulat na may nangyaring insidente sa isang nayon sa labas ng Kalon. Ayon sa mga saksi, mayroong malaking haligi ng tubig na nakita mula sa ilog, at kailangan itong imbestigahan kaya kailangan nilang umalis kaagad. Samantala, sa paanan ng bangin, nakalabas na si Coco sa tubig, pero basa pa rin ang kanyang bag, kaya't wala siyang magawa. Nang mga sandaling iyon, nakaisip siya ng ideya at tinanong si Agat kung mayroon pa siyang mga magic ring na ibinigay ni Olrugio para matuyo, at alam ni Agat kung ano ang iniisip ni Coco. Kaya't inihagis niya ang mga singsing sa kanya, at nang makuha na ni Coco ang mga ito, sinimulan niyang gamitin ang mga ito upang matuyo ang kanyang bag para makapag-drawing muli siya ng mga spells gamit ito. Gayunpaman, kahit na magamit muli ni Coco ang kanyang mga kagamitan, hindi pa rin siya makapag-drawing ng anumang spells habang pinapanood siya ng lahat ng mga tao. Karaniwan, kapag may mga tao sa paligid, ang isang mangkukulam ay dapat gumuhit sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang mga kamay sa ilalim ng kanilang balabal upang walang makaalam kung paano ginagamit ang mahika, at kahit na kayang gawin ito ni Agat, hindi ito kayang gawin ni Coco, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan upang ilihis ang atensyon ng mga tao upang makakuha ng kaunting oras. Pagkatapos, humakbang si Agat sa likod ng mga tao at nakuha ang kanilang atensyon, ipinakilala ang sarili bilang pinakamaaasahang alagad ni Kefri at nangako na gagamitin niya ang kanyang mahika upang matiyak na makakalabas ng maayos si Costes. Habang siya ay nagsasalita, nagpatuloy siyang mag-drawing ng isang spell ng liwanag sa ilalim ng kanyang balabal, nagpadala ng isang napakaliwanag na haligi ng liwanag sa kalangitan at bumuo ng isang ibong liwanag. Ito ay nagsisilbing ilaw para kina Kefri at Olrugio, at isang panggulo para sa mga tao upang hindi nila makita si Coco na nag-i-spell. Gayunpaman, sa ilalim ng kanal, matapos matuyo ang kanyang bag, handa na si Coco na simulan ang pagguhit ng spell ng Leviathan na kanyang sinanay, ngunit napagtanto niya na walang paraan na ito ay magiging epektibo. Isang bagay ang gumamit ng spell ng Leviathan sa maliliit na bagay, pero kung gusto niyang gamitin ang Leviathan sa isang batong ganito kalaki, hindi sapat ang kanyang papel. Sinimulan niyang maglakad-lakad sa paligid ng malaking bato upang tingnan kung may paraan na may kilos ito palayo sa kanya, ngunit biglang nagkamalay si Costes, at nagmadali si Coco na tingnan siya. Hindi siya nakilala ni Costes sa simula dahil siya'y nasa isang kalituhan pa, kaya pinaaalalahanan siya ni Coco na isa siya sa mga mangkukulam na dumating upang tumulong sa pagbaha. Nakapagpahinga si Costes nang marinig iyon dahil kanina, nakita niya ang isang nagniningning na ibon sa langit, kaya akala niya patay na siya. Ipinaliwanag ni Coco na isa lang iyon sa mga spells ng kanyang kaibigan, at ang makita ang spell ay nagbigay sa kanya ng ideya kung paano mailigtas si Costes mula rito. Samantala, sa bangin, sinabi ng mga tao kay Agat na maganda ang kanyang spell, pero wala naman itong ginawa para iligtas si Costes, kaya tinanong nila kung may plano ba talaga siyang iligtas siya. Hindi talaga alam ni Agat kung paano sasagutin ito dahil binibili lang niya ng oras si Coco para makapagtrabaho, at nagsisimula ng maging talagang hindi mapakali si Dagda, kaya sinabi niyang bababa siya para iligtas si Costes mismo.
Sinubukan siyang pigilan ni Agat dahil magiging isang sakuna kung makita niya si Coco na nag-iisketsa ng spell doon, pero sa kabutihang palad, nailigtas na ni Coco si Costes at lumutang na pabalik sa ibabaw. Lahat ay nakahinga ng maluwag nang makita nilang buhay si Costes, at si Coco ay masaya lang na nakabalik na sa kaligtasan, kaya niyakap niya si Agat nang makita siya. Tinanong ni Agat kung paano niya nailabas si Costes mula doon, pero napansin niya ang maraming buhangin sa damit ni Coco, at ipinaliwanag ni Coco na nang makita ang ilaw na ibon ni Agat, naisip niya ang dragon mula sa bitag na iyon, at kung paano nila ginamit ang Wallbuster spell para makagawa ng lahat ng buhangin na iyon, kaya ginamit niya lang ang spell na iyon para sirain ang malaking bato. Sa kabuuan, masaya siya na nailigtas niya si Costes, at balang araw, ililigtas din niya ang kanyang ina, kahit gaano pa katagal. At sa unang pagkakataon, talagang nakakaramdam si Agat ng tunay na respeto kay Coco. Ngunit, isang sandali lamang ang lumipas, bigla silang Nate-alien ng isang laso at nahatak pataas. Walang ideya si Coco kung ano ang nangyayari, pero nakikilala ni Agat ang mga kasuotan ng mga mangkukulam na humahawak sa kanila bilang mga Knights Morales, at kung narito ang mga Knights, nasa seryosong panganib sila. Agad silang inakusahan ng mga Knights na may kaugnayan sa mga may brimmed caps, at sinubukan ni Agat na sabihin sa kanila na mali sila dahil pareho silang mga alagad ng mga mangkukulam. Gayunpaman, itinuturo ng mga Istis ang spell na kakabigkas lang, at lumaki ang mga mata ni Coco nang tumingin siya sa ibaba dahil naaalala lang niyang gumuhit ng spell para sa pagwasak ng pader, ngunit ang buong gilid ng bangin ay naging buhangin, at ang ilog mismo ay nawasak. Wala siyang ideya kung paano ito nangyari, pero sinasabi ng mga Knights na malinaw na gumamit siya ng ipinagbabawal na mahika, at alinsunod sa batas na iyon, siya ay tatanggap ng parusa.